Naniniwala ka ba sa isang babaeng tinitingnan ang kasal bilang isang trabaho? Mayroon siyang humigit kumulang 100 na asawa at nagparehistro pa sila ng kasal. Ang mga taong lumalapit sa kanya ay mga taong may posisyon, ngunit bilang kapalit, nagsusumikap din siyang matuto at magsaliksik sa maraming larangan at makapagsalita ng maraming wika. Natuto pa siyang mag-golf para makalaro kasama ang mga may bahay. Minsan, dahil sa kanyang talento at kagandahan, naibabalik niya ang dignidad ng kanyang mga kliyente. Siya ay si Sang-yoon. Ngunit kasabay nito, nahaharap din siya sa maraming paghihirap. Halimbawa, natukoy siya ng staff sa kasal na nagpakasal siya noong Lunes, pero diborsyado na ako. Kailangan kong magpakasal ulit ngayon. Tandaan, panatilihing sarado ang inyong mga bibig. Panatilihin mo ang iyong bibig kung ayaw mong mawala ng trabaho. Minsan, kapag nagre-rehistro siya ng kontrata sa isang kliyente, nakita niyang muli ang kanyang dating hipag, talagang nakakagulat. Ngunit mahal na mahal niya ang trabahong ito dahil marami siyang natutulungan sa pagresolba ng kanilang mga problema. Pagkatapos ng isang kontrata sa isang kliyente, taos puso silang nagpapasalamat sa kanya. Patuloy lang ang kanyang buhay, 24 paghahati 7 siyang abala sa kanyang mga kliyente. Bawat kliyente ay may iba't ibang personalidad at karakter. Ngunit sa lahat ng iyon, labis siyang humanga sa isang kliyente na nagngangalang Jae-ho. 5 taon na silang magkasama at ang kanyang trabaho ay simple lang. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, pumupunta siya sa bahay ni Jae-ho at tinatamasa ang masasarap na pagkain na inihahanda ng bawat isa. At sa loob ng 5 taon na iyon, walang pagkain na nagpareho. Si Jae-ho ay tahimik na tao, kaya't walang nagsasalita sa hapagkainan. Bagamat hindi niya alam ang pinagmula ng bawat isa, ang ugaling ito ay naging bahagi na ng buhay ni Sang-yoon. 5 taon na rin silang kasal at hindi sila nag-uusap ng higit sa 50 salita. Pagkatapos ng 13 taon sa trabaho, nagpa siya si Sang-yoon na magretiro. Ngunit ang pinakamahigpit niyang pinanghihinayangan ay ang kanyang asawa sa loob ng 5 taon. Ang dahilan kung bakit siya nagtagal sa trabahong ito ay dahil sa utang kay Miho. Bawat buwan, kailangang magpadala ni Sang-yoon ng 30 milyon won kay Miho bilang bayad sa pagpapalaki sa kanya dahil hindi niya sinunod ang utos ni Miho noon. Nilabag niya ang engagement party sa isang pamilyang mayaman na ikinagalit ni Miho, kaya't nagpa siya si Sang-yoon na bawiin ang kanyang kalayaan sa pamamagitan ng pagbabayad ng utang. Pagkatapos bayaran ang utang, nakipagkita siya kay Miho para mag-usap, ngunit hindi niya inasahan na nauna si Miho na makipagkita sa kanya sa isang cave at sinabing hindi na niya kailangan ang pera ni Sang-yoon. Medyo inis si Sang-yoon dahil dapat siya ang nagsabi noon, hindi si Miho. Kaya't umalis si Sang-yoon at nakipagkita sa isa pang kliyente. Ang kanyang trabaho ngayon ay maging asawa, ngunit hindi niya inasahan na mag-iiba ang plano ng kliyente. Sinabi nitong pumunta siya sa kindergarten at maging ina ng anak na babae nito. Dahil hindi iyon nasa kontrata, tumanggi si Sang-yoon at umalis. Hinabol siya nito at sa simula ay mahinahon pa ito. Ngunit pagkatapos ay nagbanta itong saktan siya. Ngunit hindi niya inasahan na isang sipalang ni Sang-yoon ay pinagpawisan na ito. Kaya't umalis na siya. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng isang lalaki. Si Kwang-nam pala ay dati ring kliyente ni Sang-yoon, ngunit siya ay isang bakla. Pareho silang may pangarap na mag-travel sa ibang bansa kapag nagretiro na si Sang-yoon. Bigla niyang naisip na hindi pa niya nakakansela ang kontrata niya kay Jae-ho. Siya ang unang lalaki na hindi sumunod sa kanyang tagubilin noong una silang nagkita dahil lahat ng lalaki bago maging kliyente ni Sang-yoon ay iniimbestigahan niya ang impormasyon sa pamamagitan ng video call, ngunit si Jae-ho ay hindi. Pumunta siya roon at hiniling sa kabilang partido na magparehistro ng kasal, na may kondisyong Lunes, Miyerkules at Biyernes ay kailangan nilang maghapunan ng magkasama. Lumabas na si Jae-ho ay isang taong may malaking social barrier. Kailangan pa nga niyang mag-aral ng communication skills. Sa oras na ito, binigyan sila ng guro ng survey. Kailangan nilang gawin ito kasama ang taong sa tingin nila ay pinakamalapit at pinakamadaling kausapin. Ngunit sa isip ni Jae-ho sa oras na iyon, tanging si Sang-yoon lang ang naisip niya. Sa kabilang banda, pumunta si Sang-yoon at ang kanyang kaibigan sa isang bar para mag-relax, ngunit hindi nila inaasahang makikilala nila si Hae-jin doon. Kilala mo siya, si Hae-jin yan, isang napakasikat na tao. Mabilis na lumapit si Kwang-nam para makipagkilala. Biglang tumawag si Jae-ho kay Sang-yoon. Nagulat siya dahil ito ang unang pagkakataon na tumawag siya sa kanya mula nang maging mag-asawa sila. Gusto mo ba ng chocolate? Anong klaseng cave ang gusto mo? Anong pelikula ang madalas mong panoorin kamakailan? Sunod-sunod na tanong ang ikinagulat ni Sang-yoon at nautal lang siyang sumagot. Pagkatapos ay pinatay niya ang tawag ng walang paalam. Bago pa man makabawi si Sang-yoon, nakarinig siya ng ingay mula sa kabilang linya. Si Kwang-nam pala ay nagkusang lumapit kay Hae-jin. Ngunit nagkamali ito ng akala na siya ay isang mamamahayag kaya nagkaroon sila ng gulo. Mabilis na nakataka si Hae-jin sa paningin ng lahat. Si Hae-jin ay maituturing na isang e-bad boy sa mundo ng showbiz. Ngunit siya ay isang hopeless romantic sa isang babae 13 taon na ang nakakaraan. Sa kanilang unang pagkikita, kakaiba ang kanyang kinilos. At iniwan niya ang isang malalim na impresyon sa puso ni Hae-jin. Kinabukasan, biglang nakita ni Sang-yoon ang isang tiket sa eroplano papuntang Canada na inilagay ni Kwang-nam doon. Lumabas na handa na ang kanyang kaibigan na tuklasin ang isang bagong simula
sila kasama si Sang-eun. Kaya't nagpa siyang tapusin na ang kontrata kay Jae-ho ngayong gabi. Ngunit hindi niya magawang sabihin ang mga salitang iyon. Nakita niya na ang lahat dito ay pamilyar, kaya hindi niya kayang tapusin ito. Ilang beses na rin nangyari iyon. Sa tuwing darating siya, nagluluto si Jae-ho ng napakasarap na pagkain para kay Sang-eun. Hanggang sa malapit na ang araw ng kanyang pag-alis, nagpa siyang sabihin sa kanya, Jae-ho, may gusto akong sabihin. Ngunit hindi niya inasahan na puputulin siya ni Jae-ho, maghiwalay na tayo. Tapusin na natin ang kontratang ito. Bagamat nangyari na ang inaasahan, nakaramdam si Sang-eun ng pagkadismaya dahil pakiramdam niya ay binitawan siya. Dapat siya ang unang nagsabi nito, kaya't ginamit niya ang dahilan na mayroon pa silang 27 araw sa kontrata. Siyempre, susundin niya ito kahit na sinabi ni Jae-ho na hindi na niya kailangan. Ngunit dahil sa kanyang mataas na pagtingin sa sarili, hindi niya pinapayagan ang sarili na binitawan siya, kaya't iginiit niyang tapusin ang kontrata. Dahil dito, kinabukasan ay masama ang pakiramdam ni Sang-eun. Kaya't pinili niyang mag-exercise at magluto para maging abala upang hindi maalala ang sama ng loob niya kagabi. Sa sandaling iyon, nakita ni Kwang Nam ang napakaraming pagkain sa mesa. Mayroon ba tayong handaan ngayon? Habang kumakain, tuloy-tuloy na kinondena ni Sang-eun ang mga ginawa ni Jae-ho. Tila nahulaan ni Kwang Nam na may nararamdaman na rin si Sang-eun kay Jae-ho. In love ka na ba kay Jae-ho dahil sa kanyang mga romantikong kilos? Naalala rin ni Sang-eun ang mga nakakakilig na sandali nilang dalawa. Nang tulungan niya itong maghugas ng pinggan, nagkalapit sila na nagdulot ng tensyon sa hangin. Sang-eun, maaari ka bang lumayo? Sa sandaling iyon, matagumpay niyang binasag ang romantikong bubble. Hindi impossible. Kahit noong nasugatan ang kanyang braso noon at hindi siya makagamit ng kutsara, akala niya ay susubuan siya nito ng may pag-aalala. Ngunit hindi niya inasahan na bibigyan siya ni Jae-ho ng 3 straw para pumili. Dahil dito, nawala ng pag-asa si Sang-eun. Kinabukasan, habang nagmamaneho si Sang-eun patungo sa bahay ni Jae-ho, hindi niya sinasadyang makita si Hae-jin. Sa simula, akala niya ay guni-guni lang niya iyon, ngunit totoo pala na kumukuha si Jae-ho ng isang pakete. Nang makita ni Jae-ho si Hae-jin, inakala niyang ito ay isang delivery guy dahil sa suot ni Hae-jin at sa poster sa likod. Kaya't lumapit siya upang kunin ang pakete, ngunit ibinigay lang niya ang 01. Dahil dito, nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan nila na naging sanhi upang mahulog ang kahon. Nang makita ito ni Hae-jin, sinabi niya, ayaw ni Jimmy sa mga estranghero. Maaari ka nitong saktan, ni hindi ko pa nga ito nahawakan. Ngunit, hindi niya inasahan na hindi nag-react ang pusa kay Jae-ho. Kung may makakakita sa kanila, aakalain nilang si Jae-ho ang may-ari ni Jimmy. Sigurado ka bang ikaw ang may-ari ng pusang ito? Sa sandaling iyon, handa na rin si Sang-eun na umakyat sa unit ni Jae-ho. Hindi niya inaasahang pagbukas ng elevator. Makikita niya ang dalawa, si Jae-ho at Hae-jin doon. Nagulat si Hae-jin nang makita niya si Sang-eun. Hindi niya inaasahang makikita niya muli ang babaeng matagal na niyang pinagnanasaan. Malalim ang impresyon niya kay Sang-eun dahil sa ginawa niya sa party ng mga mayayaman at ang pangalan ng pusa na Jimmy ay talagang ang pangalan ni Sang-eun. Ayaw niyang makalimutan ang pangalan na iyon. Sa loob ng elevator, sinadya ni Hae-jin na tawagin ang pangalan na Jimmy upang makita ang reaksyon ni Sang-eun, ngunit masyado siyang umasa. Biglang nakita ni Hae-jin ang matching rings ng dalawa. Mag-asawa kayo, kaya pag-uwi niya, patuloy niyang iniisip ang mga nangyari. Paano magpakasal ang isang taong naniniwala sa pagiging single? Samantala, pagkatapos kumain, umuwi si Sang-eun tulad ng dati. Bago umalis, tinanggal din niya ang singsing sa kanyang kamay. Hindi niya inaasahang makikita niya si Hae-jin sa elevator. Mabilis na napansin ni Hae-jin na wala na ang singsing sa kamay ni Sang-eun, lalo itong nagpalala ng kanyang pagtataka. Isang gabi, bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay sa hallway. Paglabas niya, nakita niya si Jae-ho na ginagaya ang kilos ng pagsakay sa isang tao. Ikinatakot din niya ito. Sa kanyang pagkasindak, hindi sinasadyang nahulog ni Hae-jin ang kanyang telepono. Narinig ni Jae-ho ang ingay at umalis. Bumababa rin si Hae-jin upang tingnan ang sitwasyon. Bigla niyang nakita ang larawan ng babaeng kakalabas lang sa balita. Sa balita na may pinaslang, agad na nag-isip si Hae-jin. Samantala, si Miho ay nasa isang maliit na kwarto. Kahit na malaki ang perang ipinapadala ni Sang-eun sa kanya buwan-buwan, hindi niya ito ginagasta at inilalagay lang sa savings account. Kahit nahuli siya sa pagbabayad ng upa sa bahay, sa tuwing sinisingil siya ng may-ari, ginagamit niya ang kanyang mga branded na gamit bilang bayad. Pagkatapos nito, iniling niya sa kanyang kaibigan na ibigay kay Sang-eun ang lahat ng savings na ipinadala ni Sang-eun sa loob ng 13 taon matapos siyang umalis. Lumalabas na hindi niya ginagasta ni isang sentimo ng pera ni Sang-eun at inipon lang niya ito para sa kanya. Buti na lang at hindi pa dumating ang oras ni Miho. Nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono. Isang miyembro pala ito ng pamilya na gustong makipag-areglo sa kasal kay Sang-eun. 13 taon na ang nakakaraan. Samantala, si Jae-ho ay bumibili ng maraming bagay. Bigla na lang lumitaw sa isip niya ang imahe ni Sang-eun. Lumabas na sa una pa lang, umibig na siya sa babaeng iyon. Iyon ang dahilan kung bakit siya laging maingat at nag-aalinlangan kapag nasa tabi niya. At ang dahilan kung bakit siya ang naunang nagmungkahi ng diborsyo ay dahil aksidenteng nakita ni Jae-ho ang tiket sa eroplano sa wallet ni Sang-eun
Sang-Yun, kaya nahulaan niyang gusto ni Sang-Yun na umalis. Sa oras na ito, ang tanging magagawa niya ay palayain siya. Ang taong hindi makakain o makatulog ng maayos ngayon ay si Hae-jin dahil sa nangyari kagabi. Nabubuhay siya sa takot. Bigla siyang nakarinig ng busina ng sasakyan ni Sang-Yun. Natakot si Hae-jin na baka nasa panganib si Sang-Yun, kaya naghintay siya. Hindi niya pinayagan si Sang-Yun na pumasok sa bahay ni Jae-ho. Hindi siya dumating sa loob ng 2 araw. Ano ba ang trabaho ng asawa mo? Sa puntong ito, napaisip si Sang-Yun dahil hindi rin niya alam kung ano ang trabaho ni Jae-ho. Upang makatakas sa mahirap na sitwasyong ito, sinabi niya, hindi mo kailangang makialam sa aming pamilya at pumasok sa loob. Habang kumakain, sinabi niya kay Jae-ho ang tungkol sa pagiging curious ni Hae-jin sa kanilang dalawa at nais din niyang malaman ang ilang impormasyon tungkol sa kanya upang maging handa. Hindi ako sanay na magpaliwanag o magbigay ng pansin sa sinuman. Kapag hindi ka na pumupunta rito, malalaman ni Hae-jin na naghiwalay na tayo. Ngunit ang mga salitang ito ay nagtagumpay sa pagpapataas ng determinasyon ni Sang-Yun na tapusin ang kontrata. Disappointed siya. Hindi niya inaasahan na hindi siya binibigyan ng halaga ni Jae-ho. Kaya't determinado si Sang-Yun na tapusin na ang kontrata kinabukasan. Pagkatapos, umalis na siya. Nakahinga ng maluwag si Hae-jin nang makitang umuwi na siya. Sa oras na ito, maraming tanong sa isip niya. Hindi niya alam kung ano talaga ang relasyon ng dalawa at kung si Jae-ho ba ay isang serial killer. Kaya't kinabukasan, nang dumating si Sang-Yun sa bahay ni Jae-ho, naghihintay na si Hae-jin sa labas at pinigilan siyang pumasok sa bahay ni Jae-ho. Biglang bumukas ang pinto, asawa ko, halika na sa loob para kumain. Nais ni Hae-jin na linawin ang lahat, kaya diretsahan niyang tinanong, sino ka ba talaga? Isa ka bang serial killer? Nakita kitang gumagawa ng kakaibang bagay sa hagdanan noon. Ina ng lahat ng mga lalaki, napagkatuwaan ni Sang-Yun ang mga tanong na ito at natawa. Hindi niya inaasahan na si Jae-ho ay isang ganap na serial killer. Sa sandaling ito, hindi na makapagpigil si Jae-ho at natatakot siyang magkamali ng iniisip si Sang-Yun tungkol sa kanya. Ako ay isang hukom. Upang mag-imbestiga at maunawaan ang mga kilos ng mga kriminal, kailangan kong maintindihan ito. Sa ganoong paraan, magagawa kong imbestigahan. Pero bakit ko kailangang magpaliwanag sa iyo? Sa sandaling ito, umiti si Sang-Yun na labis na nasisiyahan. Naiintindihan niya na sinasadya niyang ipaliwanag ang sarili sa harap niya upang hindi siya magkamali ng iniisip. Pagkatapos nito, pumasok silang dalawa sa bahay. Natutuwa rin ako na malaman ang ilang impormasyon tungkol sa iyo. Lumabas na sa loob ng mahabang panahon, hindi alam ni Sang-Yun kung ano ang trabaho ni Jae-ho. Pagkatapos nito, kusang loob na nagluto si Sang-Yun para kay Jae-ho bilang huling hapunan nilang dalawa. Ngunit walang magandang resulta, puro kapahamakan lang. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pinayagan ni Jae-ho na magluto si Sang-Yun sa kusina. Lumabas na si Jae-ho bilang isang mataas na hukom ay nasaksihan ang maraming paghihiwalay ng mag-asawa. At naramdaman ni Jae-ho na ang mga tao sa hukuman ay hindi kailanman inaamin ang kanilang pagkakamali, palaging sa kabilang partido ang sisi. Ngunit si Sang-Yun lang ang tanging umamin sa kanyang pagkakamali at nagsalita ng mabuti tungkol sa kanyang asawa. Dahil dito, labis na nag-usisa si Jae-ho. Lalo na, sa loob ng 1 taon, 6 na beses nang nakipagdiborsyo ang babaeng iyon. Kaya't nagpa siyang imbestigahan sa babaeng ito at nagpatuloy sa kontrata ng kasal kay Sang-Yun. Bumalik sa kasalukuyan, tinanong ni Jae-ho si Sang-Yun kung ano ang gusto niyang gawin sa ibang bansa pagkatapos ng kontrata. Maghahanap ng taong mamahalin. Pagkatapos, nag-usap sila tungkol sa kanilang mga gusto. Gusto ni Jae-ho ang isang babaeng walang makeup. Nagalit si Sang-Yun dito. Huwag kang magpapadaya. Sa totoo lang, walang babaeng walang makeup. Kung hindi foundation, may blush, mascara, at lipstick. Kaya, ano ang gusto mo? Gusto ko ang taong gusto ang aking natural na mukha. Nagngitian na lang silang dalawa. Sa wakas, natapos na ang hapunan. Bago umalis, tinanong ni Sang-Yun si Jae-ho, paano mo nalaman na pupunta ako sa ibang bansa? Sa tingin ko, ginugol mo ang iyong buong kabataan sa paghahanap ng pera. Pagkatapos, gugustuhin mong pumunta sa ibang bansa upang magpalit ng kapaligiran. Ang sagot na ito ay matagumpay na nagpawi sa pag-aalinlangan niya. Ngunit hindi niya inaasahan na may sumusunod kay Sang-Yun sa gabi. Kinaumagahan, pumunta si Jae-ho sa opisina gaya ng dati. Ngunit sa mata ng kanyang mga kasamahan, isa siyang gwapo ngunit kakaibang tao. Ni hindi niya binati ng maayos ang bagong senior manager. Ito ay naging alalahanin din ng executive board. Kaya't pumunta ang senior manager upang hanapin si Jae-ho at binigyan siya ng concert ticket. Nais niya na iayain ni Jae-ho ang bagong senior manager upang magbonding sila. Pagkatapos, pinilit niyang bumati si Jae-ho sa lahat. Mabilis niyang ginawa ito ng walang gana. Nang makita ito ng kanyang kasamahan, sinabi niya sa bago, biro mo ang hukom, magugulat ka. Ang kanyang palayaw ay giang walang ekspresyon, hindi siya umingiti, hindi bumabati. At ang paraan ng pagsasalita ni Jae-ho ay nakakagulat dahil sa kawalan ng galang. Ngunit ang ngiti ng hukom ay napakagwapo. Samantala, si Sang-Yun ay namimili. Anumang bag na mahawakan niya ay binabayaran niya. Ito ay parang gantimpala sa kanyang sarili sa loob ng mahabang panahon. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang kanyang dating kliyente sa mall. Upang maiwasan ang gulo, sinabi ni Sang-Yun kay Kwang-nam na siya ang kanyang fiancé at umalis. Ngunit hindi niya napansin ang masamang tingin ng kliyente. Kinabukasan, mabilis na inalis ni Sang-Yun ang lahat ng singsing sa kanyang drawer. Hanggang sa isang huling singsing na lang ang natira, iyon ay kay Jae-ho. Tila ayaw ni Sang-Yun na gawin ito, ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang katinuan. Pagkatapos, gumawa siya ng divorce agreement. Samantala, si Jae-ho ay
hindi makapag-concentrate sa kanyang trabaho. Ang kanyang isip ay lumilipad. Kapag tinanong, ang tanging sagot niya ay, ha, na nagpapatigil sa lahat sa loob ng ilang segundo. Sa gabi, hiniling ni Sang-yoon kay Kwang-nam na ihatid siya sa bahay ni Jae-ho upang ibigay ang divorce papers. Pagkatapos ay sinabi niyang magtataksi na lang siya pauwi. Ngunit hindi niya inaasahang paglalakad niya papunta sa bahay ni Jae-ho. Nakasalubong niya ang isang taong nakaitim na may dalang armas at sinabihan siyang pumasok sa eskinita kasama siya. Dahil nakasuot ng disguise ang tao at binago ang boses nito. Kaya hindi niya matukoy kung sino iyon. Pagkatapos, sinamantala ni Sang-yoon ang pagkakataon na atakehin ang tao. Ngunit nang mabuhusan siya ng isang timbang tubig, bumalik sa kanya ang kanyang mga alaala na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Nang makita ito ng umaatake, susugurin na sana niya si Sang-yoon, ngunit buti na lang at dumating si Hae-jin upang iligtas siya at ihatid pa uwi. Pinahiram pa niya si Sang-yoon ng damit at ginamot ang sugat sa kanyang balikat. Ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Jae-ho? Imposibleng mag-asawa kayo dahil pumupunta ka lang sa bahay niya tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes at nananatili ka lang doon ng 2 oras. O may ginagawa kayong lihim? Pagkatapos mag-isip ni Sang-yoon, sinabi niya kay Hae-jin ang totoong relasyon nilang dalawa. Dahil siya ay nasa proseso ng pagharap sa isang kontrata ng kasal. Pagkatapos, nagpasalamat siya kay Hae-jin at umalis. Samantala, gumawa rin si Jae-ho ng divorce papers. Mabuti na lang at nagkita sila sa elevator, kaya naibigay niya ito kay Sang-yoon. Kinabukasan, nalaman ni Sang-yoon na ang ibinigay ni Jae-ho sa kanya ay hindi divorce papers kundi concert tickets. Agad niya itong tinawagan. Hindi ko alam na concert tickets ang nasa loob. Sa totoo lang, gusto ko ito. Kung gayon, pumunta ka mag-isa. Sinubukan ni Sang-yoon na ipaliwanag kay Jae-ho na ayaw niyang ibigay ang divorce papers. Ngunit hindi niya alam na tinutulungan siya ni Jae-ho na imbestigahan ang taong sumusunod at umaatake sa kanya. Mabuti na lang at nalaman niya ito mula sa security guard. Kinabukasan, tinawagan ni Hae-jin si Sang-yoon. Nagsinungaling siya na gusto niyang ibalik ang damit upang makita siya. Sabi ni Sang-yoon na itapon na lang niya, ngunit ayaw niya, kaya't napilitan si Sang-yoon na pumunta upang ibalik ang damit. Agad na dumating si Jae-ho sa pintuan upang hanapin si Hae-jin. Ngunit hindi niya inaasahan na nandoon din si Sang-yoon na naghahanda ng umuwi. Dumating ka ba upang sunduin ang asawa mo? Hindi. Gusto kong sabihin na ang taong nakaitim ay may kaugnayan sa iyo. Hindi mo ba siya kilala? Ang target niya ay si Hae-jin. Ang dahilan kung bakit inatake nila si Sang-yoon ay dahil inisip ng suspect na mayroon silang espesyal na relasyon. Maaaring sabihin na siya ay isang stalker at sinusubaybayan niya ang bawat galaw ni Hae-jin sa loob ng ilang buwan na. Pagkatapos ng lahat ng mga paliwanag, umuwi na silang dalawa. Sang-yoon. Sa huli, upang malutas ang kanyang mga pagdududa, tinanong ni Sang-yoon si Jae-ho, anong ibig sabihin ng pagbibigay mo sa akin ng concert ticket? Gusto mo ba akong samahan sa concert? Hindi. Kung abala ka, hindi mo kailangang pumunta. May sobra lang akong ticket kaya binigay ko sa iyo. Ganyan talaga si Jae-ho. Alam niya kung paano gawing speechless ang mga tao sa kanyang paraan ng pagsasalita. Ngunit nagpa siya si Sang-yoon na pumunta sa concert. Sa huli, nang dumating siya sa concert, pinalitan niya ang kanyang seat ng isang ordinaryong upuan sa likuran dahil natatakot siyang mahiya at hindi makapag-interact kung upo siya kasama ng iba. Ngunit sa buong performance, si Sang-yoon lang ang nasa isip ni Jae-ho. Pagkatapos ng concert, muling nakasalubong niya ang kanyang boss na kasama ang kanyang asawa. Nang makalapit sila, tinanong agad nila si Jae-ho, nasaan ang senior manager? Nasa banyo ba siya? Binigyang diin pa ng asawa ng boss na napakahirap bumili ng tiket. Ngunit para bang binuhusan sila ni Jae-ho ng malamig na tubig. Hindi ako pumunta kasama ang aking kasamahan. Ayoko na sirain ang aking lifestyle. Dahil dito, gusto na siyang suntukin ng kanyang boss. Baliw ka ba? Manonood lang kayo ng magkasama. Napakahirap hanapin mo, alam mo ba? Ang paglitaw ni Sang-yoon ay parang isang lifesaver para kay Jae-ho. Sino siya? Kaya't ipinakilala ni Jae-ho si Sang-yoon bilang kanyang asawa. Pagkatapos nito, kumain silang 4 ng magkasama. Sa buong proseso, mahusay na ginampanan ni Sang-yoon ang papel ng isang asawa. Alam mo bang iba si Jae-ho mo sa opisina? Sumasakit ang ulo ko dahil dito. Sabi ni Sang-yoon sa kausap, hindi siya nagkukwento sa akin tungkol sa trabaho niya. Pero ang totoo, gusto niyang imbitahin ang mga katrabaho niya sa bahay para kumain, pero nahihiya siyang magsalita. Sa sandaling ito, gusto nang umuwi ni Jae-ho dahil nahihirapan na siyang humina. Sige, pumunta na tayo sa bahay, sabi niya. Pagkatapos, tinanong ng nakatataas kung bakit hindi nila inimbita ang lahat sa kasal nila. Mabilis na inako ni Sang-yoon ang kasalanan. Buntis kasi ako noon, sabi niya. Ginawa niya pa si Jae-ho na isang asawang sobrang nagmamahal sa kanyang asawa. Dahil dito, humanga sa kanilang dalawa ang asawa ng nakatataas. Pero nang tanungin sila kung may anak na sila, natigilan si Sang-yoon. Buti na lang at tinanong ng asawa ng nakatataas, hindi ba maayos ang anak ninyo? At dahil doon, nagtagumpay na sirain ang awkwardness. Pagkatapos kumain, mas nakilala pa niya si Jae-ho. Nagsisi siya na hindi niya kaagad nalaman ang mga problema nito. Bilang isang eksperto sa komunikasyon, kaya niyang turuan si Jae-ho kung paano makipag-usap. Pagkatapos, nagbigay siya ng mga mungkahi para baguhin ang paraan ng pakikipag-usap. Sa sandaling iyon, tumama ang ilaw ng delivery car sa mukha ni Sang-yoon. Naalala niya noong inatake siya ng isang lalaking nakaitim, kaya mabilis na umabante si Jae-ho at tinakpan siya dahil takot siyang masaktan ang kausap. Kaya, nagmungkahi siya.
pinagtulungan nilang tapusin ang natitirang kontrata. Kasabay nito, gusto ni Jae-ho na tulungan si Sang-eun na mahanap ang taong sumalakay sa kanya noon. Si Sang-eun naman ang bahala sa pagpapabuti ng kasanayan ni Jae-ho sa pakikipag-usap. Si Hae-jin, sa kabilang banda, ay nahaharap sa chismis na may karelasyon siyang kaparehong kasarian. Ngunit hindi inaasahang may sumulpot na isa pang balita. Ang larawan ni Hae-jin na inililigtas si Sang-eun mula sa lalaking nakaitim at inuuwi siya ay nagdulot ng espekulasyon sa mga netizens na ang babae ang kasintahan nito. Mayroon ding mga opinyon na ginagamit niya si Sang-eun bilang panakip sa kanyang kasarian. Sa sandaling iyon, dumating ang presidente na ama ni Hae-jin para hanapin siya. Galit na galit siyang tiningnan ang mga chismis tungkol sa kanyang anak. Hindi lang niya inutusan si Hae-jin na umuwi, kundi inayos din siya para sa isang pangkasal na alyansa. Kahit hindi sang-ayon ang ina dahil ayaw niyang gamitin ang kasal ng kanyang anak bilang palitan. Sa kawalan ng pagpipilian, ginamit ni Hae-jin si Sang-eun bilang panakip dahil naroon ang mga reporter sa harap ng kanyang bahay. Hinawakan niya ang kamay ni Sang-eun at inihayag na magpapakasal sila na ikinagulat ni Sang-eun. Sa katunayan, dati ay may isang mayamang babae na nagngangalang Yoo Mi-ho. Nagpunta siya sa isang ampunan at pumili ng isang batang babae. Pagkatapos, dinala niya ang batang babae sa kanyang villa at personal na sinanay at pinalaki siya. Akala ni Sang-eun na mamumuhay na siya tulad ng isang prinsesa, pero hindi niya alam ang tunay na pagkatao ng babaeng umampun sa kanya. Ay isa palang sikat na matchmaker sa South Korea at espesyal na sinanay niya si Sang-eun upang maging isang perpektong bride para sa mataas na lipunan. Pagkatapos, sisimulan niyang ialyansa sila. Masasabing ito ay isang $1 billion na negosyo. Mula pagkabata, kailangang matutunan ni Sang-eun kung paano gumamit ng kutsilyo at tinidor para kumain ng steak tulad ng isang aristokrata. Araw-araw, kailangan niyang maghawak ng panulat sa kanyang bibig ng ilang oras para sa pagsasanay ng mga kalamnan ng bibig at magbasa ng mga artikulo sa ekonomiya hanggang hating gabi. Nang may problema siya at kailangan niya ng tulong, hindi sinasadya, tinawag niya si Yoo Mi-ho na nanay. Ngunit sinabi ni Yoo Mi-ho na hindi siya ang nanay nito, kundi isang tagasanay lang para gawin siyang isang perpektong babae. At ipinagbawal niya kay Sang-eun na magpakita ng labis na emosyon simula noon. Kaya naman, ito ay gawa ng isang mababaw na tao. Sa sandaling ito, namimili si Yoo Mi-ho sa isang shopping center. Bigla niyang nakita ang isang empleyado na ipinapakilala sa isang customer ang isang bag na limitado lang ang bilang sa buong mundo. Hindi niya namalayan, naisip niya si Sang-eun. Nang walang sinasabi, kinuha niya ang bag at binayaran ito. Ngunit nang tumawag siya upang makipagkita, tinanggihan siya ni Sang-eun. Sa huli, pagka-uwi, nakita niya ang may-ari ng inuupahan na bahay na nagrereklamo tungkol sa kanyang kalat-kalat na basura. Agad niyang ibinigay sa may-ari ang bag na bagong bili niya. Sa sandaling ito, dumating ang pulisya at nagtanong tungkol kay Yoo Mi-ho. Kinabukasan, lumabas sa tsihi ang balita na nahuli na siya. Naabuso siya ng isang korporasyon para magtayo ng isang illegal na green belt, kaya inaresto siya ng pulisya at kinulong. Dali-dali siyang tinawagan ni Sang-eun, ngunit malinaw na walang sumasagot sa kabilang linya. Nang makita ito, tinanong siya ni Jae-ho kung kilala niya ang babae. Siya ang nagpalaki sa akin noong bata pa ako. Iyon din ang pinakamahirap na panahon sa buhay ko, sabi niya bago umalis. Sinisi ni Jae-ho ang sarili niya dahil wala siyang alam tungkol kay Sang-eun. Pagkatapos, palihim niyang inalam ang tungkol sa babae. Kahit na sinabi niyang hindi siya interesado kay Yoo Mi-ho, kinabukasan, ipinagbenta ni Sang-eun ang kanyang kotse para piyansahan si Yoo Mi-ho. Ibig sabihin, naubos na ang kanyang pera at kinansela ang kanyang biyahe sa ibang bansa. Samantala, si Jae-ho, nang makita niya ang balita tungkol sa pakikipag-date ni Sang-eun at Hae-jin, galit na galit siya. Si Sang-eun naman, nang malaman niyang ginagamit siya ni Hae-jin bilang panakip ay hindi nasiyahan. Nagmakaawa si Hae-jin na makipagtulungan siya, pero natural, tumanggi siya. Bago umalis, binigyan siya ni Hae-jin ng susi. Akala niya ay binibigyan siya nito ng isang luxury car. Ngunit hindi pala, kundi isang luma at sirang delivery truck. Sa katunayan, salamat sa sasakyang ito, kaya nakatago si Hae-jin sa mga mamamahayag at ganoon din si Sang-eun. Ngunit kinabukasan, maganda siyang nag-makeup para makipagkita kay Hae-jin. Sa katunayan, naantig siya sa mga sinabi ni Hae-jin noong gabing iyon, kaya nagpasya siyang kanselahin ang kanyang plano na magretiro. Dagdag pa, naubos na rin ang pera niya. Pansamantala, isinantabi muna ang pagretiro. Ito rin ang unang pagkakataon na naranasan ni Hae-jin na magkaroon ng ganitong kahirapan. Ngunit naisip niya na dahil sa kanya, kaya sinira ni Sang-eun ang kanyang plano na magretiro sa edad na 30 para magpanggap na asawa niya. Hindi lang niya tinulungan si Hae-jin na lutasin ang chismis na gaisya, kundi pinigilan din ang isang pangkasal na alyansa ng pamilya, kaya napilitan siyang magtiis. Ngunit nang suriin ni Sang-eun ang panganib sa paglilingkod sa isang malaking bituin, tulad ni Hae-jin, nag-type siya ng isang napakagandang sweldo. Gusto mo bang ubusin ang lahat ng pera ko? Kaya naman, hindi na lang ako pipirma sa kontrata. Mas lalong nataranta si Hae-jin dahil dito. Sige, pipirmahan ko. Pagkatapos niyang makuha ang gusto niyang sahod, gusto pa rin niyang ibalatan si Hae-jin dahil sa bastos nitong pag-ugali kahapon. Sa katunayan, dati, nang makita ni Jae-ho na patuloy na lumalabas si Sang-eun sa mga kaso ng diborsyo na hawak niya, sinundan niya ito sa isang kainan sa tabi ng kalsada. Narinig din niya ang pag-uusap at saloobin ni Sang-eun at Kwang Nam. Pagkatapos, nang umalis ang dalawa sa kanilang upuan, palihim na kinuha ni Jae-ho ang card ni Sang-eun.
Nagsimula ang lahat doon. Kinabukasan, pupunta sana si Sang-yoon para ibalik ang sasakyan ni Haejin. Ngunit hindi niya sinasadyang nakasalubong si Jae-ho. Ayaw niyang makita siya ni Jae-ho sa ganitong ayos, kaya sininyasan niya na umalis na ito. Ngunit ang kakaibang kilos niya ay nagpapaalala sa kanya ng taong naka-helmet na sumalakay sa kanya. Nagpanggap siyang papasok sa elevator. Nang makita niyang umalis na si Jae-ho, dahan-dahan siyang pumasok. Pero pagbukas ng elevator, agad siyang nagulat. Hindi pala umalis si Jae-ho. Mabilis siyang hinawakan ni Jae-ho dahil gusto niyang malaman kung sino ang taong naka-helmet. Ngunit hindi niya inaasahang napakabilis ni Sang-yoon. Sa huli, nahuli ni Jae-ho ang plano niya. Nagulat si Jae-ho na si Sang-yoon pala iyon. Nahiya si Sang-yoon at ipinaliwanag ang lahat. Ginamit din niya ang pagkakataon na ipaliwanag na ang tungkol sa kanya at kay Haejin ay isang pagkakamali lamang at may dahilan. Kinabukasan, pumunta si Sang-yoon sa kulungan para sunduin si Yoo Mi-ho. Dahil naibenta na niya ang kanyang kotse, pansamantala lang siyang nakabili ng murang sasakyan para sa transportasyon. Pero hindi inaasahang lumabas si Yoo Mi-ho mula sa bilangguan na walang pera. Ngunit may napakagandang make-up tulad ng isang mayaman na babae. Nang makita niyang sinusundo siya ni Sang-yoon, sakay ng lumang sasakyan, naglakad siya at sumakay ng taxi. Nang makita ito ni Sang-yoon, nagalit siya. Inarangan niya ang sasakyan at sinabi sa driver, "Pababaing mo siya. Wala siyang pera." Sa sandaling ito, si Yoo Mi-ho ay utang na kay Sang-yoon dahil ibinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian at nakalikom ng 7.5 bilyon para maipiyansa siya. At ngayon, mas mabuting hindi magkalayo ang may utang at nagpautang. Kaya, pinilit niyang lumipat si Yoo Mi-ho sa kanyang bahay. Nagulat din siya na ang isang taong mayaman tulad nito ay pipiliing manirahan sa ganitong uri ng bahay. Bukod pa rito, may utang pa siyang 6 na buwang upa sa bahay. Ngunit hindi siya nag-alala, sa halip ibinigay niya ang lahat ng gamit sa kwarto niya sa may-ari ng bahay. Pero pag-uwi, nagreklamo siya na masyadong maliit ang bahay ni Sang-yoon. Umiti lang si Sang-yoon dahil sa anumang paraan, mas maganda ito kaysa sa dating bahay ni Yoo Mi-ho. Bigla niyang napansin na may isa pang lalaki sa bahay. Akala niya noong una ay si Kwang Nam ay isang butler, kaya sinabi niya ang mga nakakababa na salita. Agad na ipinagtanggol ni Sang-yoon si Kwang Nam. "Asawa ko yan," sabi niya, na ikinagulat ni Yoo Mi-ho. Paano nangyari na ang akala niyang obra maestra ay nagpakasal sa isang ordinaryong tao? Patagumpay na nasira ni Sang-yoon ang lahat ng ideya ni Yoo Mi-ho tungkol sa mga pangkasal na alyansa. Pinadala niya ito sa direktor na iyon. Pagkatapos, pumunta si Sang-yoon sa lugar ni Haejin para tuparin ang kontrata. Ngunit hindi niya inaasahan na dahil sa isang pusa, gusto niyang tumanggi na pumunta sa bahay nito para sa kanilang date. Mas lalo siyang nagulat nang tumakbo si Haejin sa itaas at nagmakaawa kay Jae-ho na alagaan ang pusa. Nang gabing iyon, tulad ng dati, naghanda si Jae-ho ng hapunan para sa kanila ni Sang-yoon, ngunit naghintay siya ng matagal at hindi ito dumating. Ngayon ang huling araw ng kontrata at ito ang unang pagkakataon na nahuli siya ng ganito. Sa sandaling iyon, nag-aatubili rin si Sang-yoon kung tatapusin ba niya ang huling gawain sa kontrata o hindi dahil kailangan niya talaga ng pera. Ngunit sa huli, hindi niya pinindot ang doorbell. Sa kabilang banda, hindi komportable si Jae-ho sa pag-alis niya, na naging dahilan upang maramdaman niya na may nawala sa kanya na napakahalaga. Sadya pa siyang nagpunta sa social psychology teacher para humingi ng tulong. "Ano ang pamantayan para maging espesyal ang isang tao?" tanong niya. Sinagot siya ng guro ng detalyado. "Kapag hindi siya nagre-reply sa iyong mensahe, nalulungkot ka. Kapag kinansela ang inyong date, nadidismaya at nalulungkot ka. Kapag narinig mong sinisiraan siya ng iba, nagagalit ka. Pakinggan mo ang sinasabi ng puso mo, huwag mo nang pigilin pa." Sa sandaling ito, sa gusali ni Haejin, patuloy na binabantayan siya ng mga reporter. Biglang nakita ni Jae-ho si Haejin at pinuntahan niya ang mga reporter para paalisin at babalaan sila. "Kung guguluhin niyo pa ang asawa ko, hindi ko kayo urungan. Gagawin ko ang sinasabi ko." At sa sandaling ito, naunawaan na niya ang kanyang nararamdaman. Kinabukasan, gusto ni Sang-yoon na maghiking para gumaan ang pakiramdam niya. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Jae-ho. Tinanong siya nito kung bakit hindi siya pumunta noong Biyernes, ngunit hindi siya pinansin ni Sang-yoon. Pagkatapos, hinayaan niya lang na sumunod si Jae-ho sa kanya. Sa katunayan, dahil gusto nang nakatataas na gumaling ang social anxiety ni Jae-ho, pinilit siyang mag-organisa ng isang party. Ngunit kahapon, hindi niya sinasadyang nainis ang kanyang asawa-asawaan. Gayunpaman, dahil sa kanyang sinseridad, naantig si Sang-yoon. Ngunit hindi madaling mapakalma ang isang babae kapag galit. "Hindi angkop na maghiking ka sa suot mo," sabi niya. "Kailan tayo magpapahinga?" Umiti lang si Sang-yoon at inisip kung paano siya haharapin. Hindi na talaga makahakbang si Jae-ho, kaya sumigaw siya at sinabing gusto niyang ipagpatuloy ang kontrata. Ngunit ngayon, nasa kamay na ni Sang-yoon ang kapangyarihan. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang diskarte sa pag-akit, ngunit hindi niya inaasahan na gagamitin ni Jae-ho ang kontrata. Kung hindi siya susunod, lalabag siya sa kontrata. "Kailangan kita, Sang-yoon." Dahil sa sinseridad ni Jae-ho, nagbago ang isip niya. Pagkatapos, binigyang diin niya na bukas, Lunes, pupunta siya sa apartment ni Haejin bago magtrabaho. Maglalaan siya ng oras para talakayin ang mga detalye ng kontrata. Agad na sumigla si Jae-ho at sinabi sa kanya na Lunes, Miyerkules, at Biyernes ay para sa kontrata nila.
kanila. Paano naging kay Haejin ngayon? Dahil dati, hindi sinamantala ni Jae-ho ang pagkakataon na mapasa kanya si Sang-eun, kaya ngayon ay nasa disadvantage siya. Pero nang makita niya si Jae-ho na nagkukunwari na may masakit sa katawan para makababa sa bundok, naiinis at natatawa siya. Kinabukasan, nag-aalala pa rin si Jae-ho kung paano mapapatawad ni Sang-eun. Ngunit kahit pumayag siyang pumirma sa kontrata, hindi na magiging pareho ang oras niya, kaya hindi rin niya masisiguro na pupunta si Sang-eun sa party. Kaya, hinarap niya si Haejin para makipagnegosasyon. Pero walang gustong pumunta sa bahay ng bawat isa sa kanila. Sa kawalan ng pagpipilian, pinapunta ni Sang-eun ang dalawa sa hagdan para mag-usap. Sa simula, gusto pang pahirapan ni Haejin si Jae-ho. Ngunit naisip niya na allergic si Sang-eun sa pusa. Kung hihilingin niya kay Jae-ho na alagaan si Jimmy tuwing Martes, Huwebes, at Sabado, mas magiging komportable si Sang-eun na pumunta sa bahay niya. Sa huli, naging maayos ang lahat. Pumayag si Jae-ho na alagaan si Jimmy. Kaya, nalutas na ang problema ng tatlo. Lunes, Miyerkules, at Biyernes ay para kay Jae-ho. Martes, Huwebes, at Sabado naman ay para kay Haejin. Ngunit kakaiba, dahil sa isang tawag lang ni Jae-ho, lumapit agad ang pusa. Matapos ang date nilang dalawa, pumunta si Haejin sa bahay ni Jae-ho para kunin si Jimmy. Ngunit tawag siya ng tawag pero hindi niya makita ang pusa. Dagdag pa, nakita niya ang mansa ng dugo sa kamay ni Jae-ho, kaya mas lalo siyang nataranta. Nang akala niya ay pinatay na ni Jae-ho ang pusa, tinawag ni Jae-ho ang isa pang pangalan, Army. Bakit mo binago ang pangalan ng pusa ng ibang tao? Di ba't halata namang gusto niya ang pangalan na iyon? Nang ibinalik ni Haejin si Jimmy, hindi nakalimutan ni Jae-ho na asarin siya sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalang Army. Kinabukasan, magkasama silang kumuha ng wedding photos. Hindi inaasahang ginawang kamao ni Jae-ho ang kanyang kamay. Sa buong photoshoot, hindi siya naglakas loob na hawakan si Sang-eun. Kaya naman, gumawa siya ng iba't ibang paraan para asarin si Jae-ho, para lang unti-unting makapag-relax ito. Pagkatapos, habang namimili si Jae-ho ng mga gamit, pumunta si Sang-eun sa bahay niya at inayos ang kanilang kwarto. Ginawa niya itong parang bridal suite. Ang bahay na dating malamig ay napuno na ngayon ng tamis. Bago iyon, hinulaan na nila ang mangyayari sa party. Tiyak na tatanungin ng mga bisita ang tungkol sa kanilang love story. Kusang sinabi ni Sang-eun na siya ang nanligaw kay Jae-ho at na first love sila ng isa't isa. Biglang dumapa si Jae-ho kay Sang-eun dahil mailamok. Agad na binuksan ni Sang-eun ang radyo para mawala ang awkwardness. Hindi niya inaasahan na ito pala ay isang love song. Kinabukasan, dumating ang mga tao para dumalo sa party. Ang lugar ay puno ng mga intimate photos nilang dalawa. Nagulat si Jae-ho sa pagbabagong ito. Sa pagtanggap niya sa kanyang mga katrabaho, naging napakapalakaibigan ni Sang-eun. Ginawa niyang mas mainit ang ambience ng bahay. Nagulat ang mga katrabaho dahil dito. Lalo pa silang nagulat ng si Sang-eun ay hindi niya alam kung saan nakuha ang mga larawan nilang dalawa na nagbabakasyon na nagpabago sa pananaw ng nakatataas sa kanya. Sila nga ay masayang mag-asawa, sabi niya. Tiningnan ni Jae-ho ang mga larawan sa mesa at nagulat. Kailan ako naglakbay sa Great Wall? Tanong niya. Pagkatapos marinig ang mga papuri mula sa kanyang mga katrabaho, nakahinga si Jae-ho ng maluwag. Naramdaman din ni Sang-eun na matagumpay niyang natapos ang kanyang misyon. Ngunit sa sandaling ito, narinig niya ang mga babaeng katrabaho na nagsasabing hindi sila umiinom ng kahit isang patak ng alak para lang mapanatili ang kanilang sweet na imahe sa harap ng kanilang mga kasamahan. Bumalik si Sang-eun sa mesa at umupo na parang walang nangyari. Para magawa ang sarili niyang bagay, pero hindi inaasahang napakalakas pala niyang uminom, kaya halos lahat ng lalaking katrabaho ay nalasing at nakatulog sa lamesa. Gayunpaman, dahil sa epekto ng alak, naging ibang tao si Sang-eun. Ganap niyang isinantabi ang kanyang sarili at sumayaw para sa lahat. Hindi inaasahan ni Jae-ho na may ganito siyang panig. Nang sinabi ng nakatataas na may gantimpala para sa pinakamahusay na performance, hindi inaasahang napunta ito sa isa pang babaeng katrabaho. Dahil dito, nainis si Jae-ho. Sa kanyang mga mata, si Sang-eun ang numero 1. Nang makita niya si Jae-ho na nakikipagsapalaran sa kanyang nakatataas para ipagtanggol siya, natuwa at nainis si Sang-eun dahil nasira ang imahe na pinaghirapan niyang buuin. Nasira ngayon dahil sa kanya. Galit na galit ang nakatataas at binawi ang gantimpala. Natapos ang party sa awkwardness. Kinabukasan, dala-dala pa rin ni Sang-eun ang pagkalasing niya nang pumunta siya sa bahay ni Haejin para magpatuloy sa trabaho. Nagpanggap silang nagde-date sa park para paniwalaan ng mga reporter na nagde-date talaga sila. Gayunpaman, napagod si Sang-eun at nakatulog sa balikat ni Haejin. Sa sandaling ito, nagdala si Jae-ho ng gamot para sa hangover para sa kanya, ngunit nakita niyang magkayakap ang dalawa. Nagselos siya at muntik nang mabasag ang bote ng gamot. Sa kanyang panaginip, naalala ni Sang-eun ang kanyang mga kalokohang confession kahapon. Sa totoo lang, habang naglalaro sila ng inuman, na magkasama ang mga katrabaho, naghalikan sila. Ngunit sa sandaling iyon, sinabi ni Jae-ho ang mga regulasyon sa batas. Hindi mo ba alam na ang sapilitang physical contact ay isang uri ng panliligali? Dahil matagal na niyang tiniis ang kakaibang pag-ugali nito, nagalit siya, lumapit kay Jae-ho, hinawakan ang mukha nito at hinalikan. Pagkatapos ng halik, hindi niya nakalimutan na magdeklara ng pagmamay-ari. Ikaw ang first love ko. Pagkagising, nakita niya ang sarili na natutulog sa bahay ng ibang tao. Umupo siya at sinubukang umalis ng palihim, ngunit nakita niya ang kanyang dalawang asawa-asawaan na nakatingin sa kanya. Dahil pareho silang nag-aalala na baka may hindi magandang gawin ang isa sa kanila kay Sang-eun, nagkasama sila sa isang kwarto. Para sama-samang bantayan si Sang-eun hanggang sa magising siya. Nang magising si Sang-eun, umalis na rin si Haejin para magtrabaho. Nahiya si Sang-eun at nagdahilan na lang bago mabilis
mabilis na umalis. Gayunpaman, nang maalala niya ang matamis na halik kagabi, biglang uminit ang kanyang mukha. Tinanong siya ni Kwang Nam kung bakit namumula ang kanyang mukha. Dali-dali siyang nagpaliwanag na hindi pa siya tuluyang nawawala sa pagkalasing. Ngunit pagkatapos, nang makita niya ang sexy na labi ni Kwang Nam, hindi niya maiwasang maalala ang nangyari kagabi. Napalunok siya. Nang makita ni Kwang Nam na ganito ang kalagayan ni Sang-eun, nagduda siya at nagtanong, may nangyari ba kagabi? Walang magawa si Sang-eun kundi magsabi ng totoo tungkol sa nangyari kagabi. Ngunit dahil lasing siya kagabi, hindi niya maalala. Sa sandaling ito, tumawag si Jae-ho at sinabi kay Sang-eun na pumunta at linisin ang mga props ng party. Pagkatapos mag-makeup, pumunta si Sang-eun kasama ang mga tagalinis upang ayusin ang mga gamit. Nagtanong din si Sang-eun kung may nangyari pa ba matapos siyang malasing kagabi. Sa katunayan, gusto ni Jae-ho na magtanong kung bakit niya ito hinalikan kagabi. Hindi inaasahang naging dahilan ang mga sinabi ni Sang-eun upang magkamali si Jae-ho na akala niya ay parte lang ng pagganap ang halik kagabi. Medyo nadismaya siya at sinabihan siyang umalis na. Nagtaka si Sang-eun kung bakit biglang nagbago ang ugali niya. Gayunpaman, hindi rin komportable si Jae-ho sa kanyang bahay. Dahil sa kanyang personalidad, hindi siya magaling magpahayag ng damdamin. Pero nang tingnan niya ang mga damit na maingat na inihanda ni Sang-eun para sa kanyang kabinet, hindi niya maiwasang isipin siya. Kaya kinabukasan, isinuot niya sa trabaho ang kurbata na inihanda ni Sang-eun. Nang makita ito ng kanyang mga nakabababa, patuloy silang nag-uusap. Ang asawa niya siguro ang pumili ng kurbata, no? Sa tingin ko rin, mas gumagwapo siya kapag nakasuot ng maliwanag na kurbata. Tuwang-tuwa si Jae-ho nang marinig niya ito. Sa kabilang banda, tinitingnan din ni Hae-jin ang mga larawan nila ni Sang-eun na kinunan ng mga reporter. Kaya pagkatapos ng trabaho, dinala niya ito sa isang horse racing track para sa kanilang date. Plano sana ni Hae-jin na magpakitang gila sa harap ni Sang-eun, ngunit hindi niya inaasahan na ang isang taong may trabaho tulad ni Sang-eun ay matagal nang natutunan ang lahat ng hilig ng mga mayayaman. Pagkatapos, magkasama silang sumakay sa kabayo. Napakaganda ng tanawin ng dalawa na nakasakay sa kabayo sa ilalim ng paglubog ng araw, at lalo pang naantig si Hae-jin sa eksenang ito. Samantala, sa opisina ngayong umaga, hindi sinasadyang nakita ni Jae-ho na nanonood ng live stream ang kanyang katrabaho. Ang live stream ay kay Hae-jin na ipinagmamalaki ang kurbatang bigay ni Sang-eun. Kapreho ito ng kay Jae-ho, sabi ng katrabaho. Dahil dito, napangiti lang ang katrabaho dahil sa awkwardness. Nagkataon lang siguro. Sa tingin ko, sikat ang kulay na ito sa lugar ninyo, no? Kinagabihan, pumunta si Sang-eun sa bahay ni Jae-ho. Sinabi niya sa lalaki na kumuha ng isang bote ng alak. Noong una, inakala niya na siya lang ang iinom, ngunit hiniling ni Sang-eun na kumuha ng 2 baso. Ayaw niyang uminom ng mag-isa. Noong una, pinlano nilang dalawa na mag-enjoy sa pag-inom, ngunit hindi inaasahan, naubos ni Jae-ho ang lahat. Sa sandaling ito, tiningnan ni Sang-eun ang ulan sa labas at hindi mapigilang ibuhos sa kanya ang kanyang mga saloobin. Hindi niya inaasahang paglingon niya, natagpuan niyang nakahiga na si Jae-ho sa mesa. Sinamantala ni Sang-eun ang pagkakataon na pagmasdan si Jae-ho ng malapitan. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kamay upang haplusin ang mukha ng lalaki. Sa sandaling ito, parang may mahika sa katawan ni Jae-ho na nagpasigla kay Sang-eun na halikan siya. Baliw na ba talaga ako? Sabi niya bago umalis. Biglang hinila siya ni Jae-ho. Pagkatapos ay sinabi niya ang nasa loob ng kanyang puso. Takot na takot ako. Takot na baka hindi mo ako gusto. Mula sa sandaling iyon, naging isang masayang babae si Sang-eun. Para sa isang taong takot sa ulan, biglang narinig niyang napakaganda ng tunog nito ngayon. Kaya, sa katapusan ng linggo, kusang loob niyang inimbitahan si Sang-eun na dumalo sa isang pagtitipon kasama ang asawa ng kanyang boss. Noong una, gusto niyang ipakita ang kanyang talento sa taong gusto niya, ngunit hindi naging maganda ang resulta. Nawalan siya ng bentahe kay Sang-eun dahil bago ito, marami siyang sinanay para maging perpektong manugang sa matataas na lipunan. Kaya naman napakagaling ng kanyang mga kasanayan. Mabilis niyang nakuha ang atensyon at paghanga ng mga kababaihan. Ito rin ang nagpasaya kay Jae-ho. Sa buong biyahe, palaging inaalagaan ni Jae-ho si Sang-eun, gaano man kaliit ang detalye. Hindi sinasadyang pinatibok niya ang puso ni Sang-eun. Habang nag-uusap sila, napansin din niya ang paghawak ni Sang-eun sa kanyang bewang. Habang nagpapahinga, maingat siyang binigyan ng pangsuporta sa likod. Nagboluntaryo pa nga siyang inumin ang maalat na rice wine ng may bahay dahil napakahirap inumin ito. Ang maliliit na detalyeng ito ang nagpabago sa posisyon ni Jae-ho sa puso ni Sang-eun. Unti-unting nagbago ang kanilang peking relasyon bilang mag-asawa. Samantala, nakita ni Hae-jin ang lalaking nakasuot ng itim na helmet na sumusunod sa kanya, kaya't nagpasya siyang kumuha ng bodyguard. Abat tadhana, umarkila siya ng tamang-tama, si Kwang Nam, ang matalik na kaibigan ni Sang-eun. Sa tingin mo ay ganoon lang siya, ngunit lumabas na isa siyang nagkukubling master ng taekwondo. Ngunit nang marinig ni Kwang Nam na kailangan niyang laging nasa tabi ni Hae-jin, nag-alinlangan siya. Pagkatapos, sinabi niyang gusto niya ang mga lalaki at inakala niyang ayaw ni Hae-jin na sumama sa kanya ang isang kaparehong kasarian. Ano nang iniisip mo? May kaibigan din ako na ganoon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kwang Nam na masyado lang siyang nag-aalala. Kaya pumayag siyang magsimulang magtrabaho sa susunod na linggo. Ngunit ang pinaka-nakakabahala sa kanya ay hindi ang lalaking nakasuot ng helmet na palaging sumusunod sa kanya, kundi ang kanyang pamilya. Dahil dito, marami siyang tinanggihang date kay
Sang-yoon. Nang araw na iyon, katatapos lang ng date ni Sang-yoon kay Jae-ho at pauwi na sana siya nang makita niya si Hae-jin na lasing sa parking basement. Nang makita ni Hae-jin na dumating si Sang-yoon, nagmakaawa siya na dalhin siya sa hotel at pagkatapos ay bumagsak sa balikat nito. Sa katunayan, hindi nagtagal bago nito, nalaman ng nanay ni Hae-jin mula sa balita na mayroon ng girlfriend ang kanyang anak kaya't pumunta siya sa bahay nito upang makita kung sino ang ibaliw na babae. Nang makita niya na dahil sa isang babae ay wala na ring ambisyon si Hae-jin na makipaglaban para sa mana ng pamilya, nagalit siya at gustong hanapin si Sang-yoon upang turuan ito ng leksyon. Upang maprotektahan si Sang-yoon mula sa pagkakadamay, tinanggihan din ni Hae-jin ang maraming date niya. Ngayon ay hating gabi, nag-empake pa siya upang pumunta sa hotel. Sa oras na ito, gustong-gusto ni Hae-jin na takasan ang nanay niya, ngunit dahil sa labis na stress, nawalan siya ng malay. Dahil dito, nanatili si Sang-yoon sa hotel upang alagaan siya hanggang sa umalis siya sa hotel, na gabi na ng sumunod na araw. Sa sandaling ito, naalala niya si Jae-ho. Habang nagrereklamo siya na ginulo niya ang kanyang damdamin ang hindi man lang tumatawag, biglang nagulat si Sang-yoon sa balita na nangunguna sa search engines. Puno ang lahat ng balita tungkol sa pagpasok nila ni Hae-jin sa hotel. Higit na nakakagulat, hindi pa niya napapalitan ang kanyang damit mula kagabi. Biglang tumawag si Jae-ho. Nabasa ko ang balita. Kasama mo ba si Hae-jin mula kagabi? Maaari mo ba akong bigyan ng paliwanag tungkol doon? Agad na sinabi ni Sang-yoon ang lahat kay Jae-ho. Gumaan ang pakiramdam ni Jae-ho nang marinig niya ito. Sinabi niyang papunta na siya para sunduin si Sang-yoon at gusto niya itong makita. Pagkatapos ay umuwi silang dalawa. Biglang umulan sa labas, kaya bumalik si Sang-yoon sa hotel para hintayin si Jae-ho. Sa sandaling iyon, isang babaeng nakasuot ng magandang pulang damit ang paparating din kay Hae-jin. Siya ang bagong legal advisor ng management company ni Hae-jin. Lumapit siya para batiin siya. Sa sandaling ito, nakita rin niya si Sang-yoon na papasok pa lang. Kusang loob siyang hinila upang ipakilala ang kanyang key fiancé sa abogado. Hindi niya inaasahan na hindi nagulat ang abogado. At ako, kasal na ako sa kanya, sabi niya. Habang naguguluhan ang dalawa, itinuro ng abogado ang isang tao sa harap ng hotel na papasok pa lang. Ano ba to? Ang abogadong ito pala ang dating asawa ni Jae-ho. Ngunit si Sang-yoon lang ang nakikita ni Jae-ho. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Tara na, Sang-yoon. Gayunpaman, sa daan pa uwi, naging malamig ang loob sa loob ng sasakyan. Dahil pareho silang may mga katanungan na kailangan nilang ipaliwanag sa isa't isa, pinili na lang nilang manahimik. Walang nagtanong sa isa't isa. Ang biglaang paglitaw ng kanyang dating asawa ay hindi maiiwasang nakaapekto sa kanilang damdamin. Sa wakas, binasag ni Jae-ho ang katahimikan. Ipinaliwanag niya kay Sang-yoon na 7 taon na silang hiwalay at ngayon ay parang estranghero na lang sila sa isa't isa. Wala na silang anumang relasyon. Sa hindi namamalayan, nakarating na si Jae-ho sa kanyang bahay. Nang mapansin niya ito, humingi siya ng paumanhin kay Sang-yoon at sinabing dapat na muna siyang ihatid sa bahay nito. Nang handa na siyang ayusin ang seatbelt upang ihatid siya, tumanggi si Sang-yoon. Sinabi niyang tumila na ang ulan at gusto niyang maglakad ng mag-isa upang makalanghap ng sariwang hangin. Sa pananalita niya, parang ayos lang siya, ngunit nabalisa si Jae-ho. Wala siyang magawa, kaya tinawagan niya ang kanyang counseling teacher at hiniling na magkita sila. Pagkatapos uminom ni Jae-ho, sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol sa relasyon nila ng kanyang dating asawa. Noong 19 taong gulang pa lang siya, unang nagkita ang dalawa sa isang apartment na inuupahan. Ang kanyang dating asawa ay isang magandang 16 na taong gulang na kapitbahay. Napansin niya ito sa unang pagkikita pa lang nila. Ngunit nang buksan niya ang pinto para magpahangin, nakita niya ang isang masamang tingin na lalaki na nakatingin sa kwarto nito. Ang magandang babae sa kabilang kwarto ay nagpahiwatig sa kanya na alagaan at protektahan ito. Nang araw na iyon, nang mapansin niya na nakikinig ang lalaki sa kwarto nito, sinadya niyang banggain ito. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Ano mo siya at bakit ka nakikialam? Tanong ng lalaki. Sa gitna ng kagipitan, bigla na lang nasabi ni Jae-ho na kapatid ko siya. Sa sandaling iyon, narinig ni Jae-yoon ang ingay at lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nagkataon naman na magkatulad ang kanilang mga apelyido, kaya matagumpay nilang naloko ang lalaki. Simula noon, hindi na siya nanggulo pa, mas lalo pang umigting ang kanilang relasyon. Mula sa 2 kwarto, naging iisang kwarto na lang sila. Nang makuha ni Jae-ho ang kanyang lisensya bilang abogado, iminungkahi ni Jae-yoon na magpakasal sila. Pumayag si Jae-ho na hindi pa kailanman nagkaroon ng malapit na relasyon sa kahit kanino. Ngunit si Jae-yoon ay isang babae na ayaw sa mahirap na buhay. Kaya nagsikap si Jae-ho na matugunan iyon. Nang maglaon, naging huwes siya matapos manalo sa isang calligraphy contest. Nagsikap siya ng 15 taon para makabili ng malaking bahay. Pagkatapos, gusto na niyang bumalik upang sabihin ang magandang balita kay Jae-yoon, ngunit hindi niya inaasahang makakatanggap siya ng alok na diborsyo. Hindi niya alam kung sino ang may kasalanan. Mula noon, naapektuhan ang kanyang kaisipan. Dahil masyadong mabilis ang lahat, hindi na siya umibig sa sinumang babae
babae. Hanggang sa lumitaw si Sang-eun at nawala na siya ng kontrol. Gusto niya itong makasama. Hinikayat siya ng kanyang psychologist na sabihin ang lahat kay Sang-eun. Sabi nga sa kasabihan, ang matapang na alak ay nagpapalakas ng loob ng isang tao. Matapos uminom ng marami, nag-text si Jae-ho kay Sang-eun, papunta na ako. Gusto kitang makita ngayon din. Sa sandaling iyon, hindi pa naunawaan ni Sang-eun kung ano ang nangyayari, ngunit bigla siyang kinabahan nang mailumapit sa kanya na nakasuot ng itim na helmet. Huwag kang matakot, ako ito, si Haejin. Tinanong ni Sang-eun kung bakit siya pumunta sa hating gabi. Sinabi ni Haejin na ayaw niya na biglang lumitaw si Jae-ho sa hotel tulad ng gabing iyon, ngunit ang mahalaga ay na-miss niya si Sang-eun kaya gusto niyang mag-camping kasama ito. Pagkatapos ay nag-selfie sila, ngunit hindi inaasahang sumabit ang kamera sa buhok ni Sang-eun. Mabilis na tinulungan siya ni Haejin na tanggalin ito. Nagkataon naman na kararating lang ni Jae-ho at nakita niya si Haejin na nakasuot ng itim na helmet. Kinabahan siya na baka nasa panganib si Sang-eun, kaya sa kalasingan, sinugod niya si Haejin at sinuntok ito. Mabuti na lang at tinulungan siya ni Sang-eun na maitulak siya sa gilid. Ano nang ginagawa niya? Bakit ganoon? Dahil dito, nakatulog si Jae-ho sa isang napakakakaibang posisyon. Kaya dinala na lang siya ng dalawa sa lugar kung saan sila nag-camping. Habang medyo gising-gising pa, kinakausap niya si Sang-eun tapos ay nakakatulog. Ngunit pagdilat niya ng kanyang mga mata, nakita niya si Haejin na hinahalikan si Sang-eun. Kinaumagahan, napakalamig ng atmosphere sa sasakyan ng tatlo. Sinubukan ni Haejin na magsimula ng usapan, ngunit walang saysay. Lunes ngayon, kaya kailangang kasama ni Sang-eun si Jae-ho. Pagka-uwi, sinadya ni Haejin na tanungin si Jae-ho, naaalala mo ba ako at si Sang-eun? Tukoy na ang nararamdaman ko para kay Sang-eun. Walang sinabi si Jae-ho. Posible kaya na ang bangungot na napanaginipan niya kaninang umaga ay totoo. Sa sandaling ito, matapos matauhan si Sang-eun, naguguluhan siya sa alaala ng umaga. Hindi niya alam kung nakita ba ito ni Jae-ho at sinubukan niyang maghanap ng paraan upang magpaliwanag kay Jae-ho. Sa sandaling ito, batay sa mga detalye tungkol sa girlfriend ni Haejin, nakita ni Miho na ang lahat ay katulad ni Sang-eun. Ikinumpara niya ang bawat isa, kabilang ang scarf at ang damit. Sa ambisyon na bigyan siya ng material na buhay, lihim siyang nakipag-ugnayan sa ina company upang makuha ang mga share para kay Sang-eun. Kung gusto ni Sang-eun na makuha ang pinakamataas na posisyon sa korporasyon, kailangan niyang makipag-ugnayan sa isang pamilyang mayaman. Kasabay nito, dumating ang personal na abogado sa bahay ni Haejin para pumirma ng kontrata. Bago siya umalis, nakita niya si Jae-ho na naghihintay ng elevator. Nagkita silang muli at nahihiya lang na nagtinginan. Ayaw sanang pansinin ni Jae-ho, ngunit pagkalabas niya ng elevator, sinundan siya nito. Inakala ni Jae-yoon na hindi pa rin siya makalimutan ni Jae-ho at sinasadya lang na hindi siya pansinin para maakit siya. Bukod pa rito, ang bahay na tinitirhan ngayon ni Jae-ho ay ang bahay na pinapangarap niya dati. Biglang nasa likod nila si Sang-eun. Sinadya niyang manatili sa likod upang pakinggan ang usapan nila. Tama, binili ko ang bahay para sa buhay mag-asawa, kaya kasama ko ang asawa ko doon. Kasal ka na? Dahil dito, lalong nag-usisa si Jae-yoon tungkol sa babae. Ano kaya ang itsura niya para mahalin siya ni Jae-ho? Gusto mong malaman? Nakadiborsyo na siya ng 12 beses. Ang pagpapakasal ang trabaho niya. Para sa isang taong walang alam sa mga babae na tulad ko, swak na swak siya sa akin. Hindi inaasahan, ang sinabi ni Jae-ho ay labis na nagpagulo sa damdamin ni Sang-eun. Hindi siya makapaniwala na ganoon pala ang tingin sa kanya ni Jae-ho. Pagdating ng gabi, kumatok si Kwang Nam sa kanyang pinto. Plano niyang hiramin ang kotse nito para mag-date, ngunit nang makita niya ang matatalim na tingin ni Sang-eun, agad siyang lumuhod at nagdasal na sana ay patawarin siya. Ito ay dahil kaninang hapon, hindi niya sinasadyang ibinunyag ang sikreto ni Sang-eun. Lumapit si Sang-eun kay Jae-ho upang makipag-usap, ngunit hindi niya inaasahan. Pagkatapos, ibinigay niya kaagad sa kanya ang susi ng kotse. Higit pa rito, iniling niyang ihatid siya sa kanyang practice. Ngunit hindi alam ni Sang-eun na ang bagong estudyante sa GFIC ay si Jae-yoon, ang dating asawa ni Jae-ho. Nang makita ni Jae-yoon ang kanyang karibal na si Sang-eun, ayaw nitong magpatalo. Agad siyang umakyat sa lubid. Ang galing mo, upang ilabas ang kanyang galit kaninang umaga. Gumawa si Sang-eun ng maraming mahirap na galaw pagdating niya. Ganito siya nanatili sa posisyong iyon sa loob ng isang oras. Kinagabihan, pagdating ni Sang-eun sa bahay, nakatanggap siya ng text mula kay Jae-ho na nagtatanong kung bakit hindi siya pumunta sa kanyang bahay ngayong gabi. Nang makita ito ni Sang-eun, sumakay siya ng taxi papunta sa bahay nito para tanungin siya. Pagkikita pa lang nila, agad na silang nag-away. Sinabi ni Sang-eun kay Jae-ho ng walang respeto, narinig ko ang usapan ninyong mag-asawa kaninang umaga. Bakit mo ako sinabihan ng ganoon? Hindi inaasahan, hindi lang hindi humingi ng paumanhin si Jae-ho, bagkus ay sinabi pa niya, mas makapal pa ang mukha mo kaysa sa akin. Ano? Hindi makapaniwala si Sang-eun sa narinig niya at agad na nagtanong kung ano ang problema niya. Ganyan ka ba paglasing? Nagbibitiw ng mga walang kwentang salita at hinahalikan pa ang katabi mo? Hindi ko alam. Naguguluhan ako sa nangyari. Kahit sa housewarming party, sinabihan siya ni Sang-eun na huwag kalimutan ang mga patakaran at binigyang diin pa na hindi siya ganoon paglasing. Gayunpaman, pilit na ipinagpatuloy ni Jae-ho ang pagsasabi sa kanya ng sinabi nito noong. Gising siya na mas nakakabaliw pa. Sa sandaling ito, biglang umulan kaya pumasok silang dalawa sa kotse. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo hanggang hating gabi, ngunit nang malutas na ang lahat ng alitan, ibinuhos ni Jae-ho ang kanyang damdamin kay Sang-eun. Bagaman humupa na ang galit ni Sang-eun, nagkunwari pa rin siyang galit at nagreklamo. Ngunit hindi niya inaasahan, tinigil siya ni Jae-ho
sa pamamagitan ng isang halik. May sagot ka na ba sa tanong ko? Tumango si Sang-yun na nagpapahiwatig ng kanyang sagot. Dahil dito, muling lumapit si Jae-ho at hinalikan siya. Pagkatapos, nalunod silang dalawa sa kanilang sariling mundo at kinumpirma na nila ang kanilang relasyon. Pagdating ng gabi, hindi nila nakakalimutang magtanong sa isa't isa at mag-wish ng magandang gabi. Ang ikinagulat ng buong kumpanya ay ng umaga, pagpasok ni Jae-ho sa trabaho, kusang loob siyang bumati sa guard. Nakita mo ba iyon? Umiti siya sa akin. Talaga, kahit sino pa ang ma-in love, nagbabago talaga. Samantala, si Sang-yun ay parang naging 18 taong gulang na babae. Nananaginip pa siya at nagmumurmur na ikinagulat at ikinaintriga ni Kwang Nam. Hindi niya alam kung anong nangyari sa dalawa para maging parang nasa ulap si Sang-yun. Ngunit may masaya, may malungkot. Simula ng gabing iyon na kusang hinalikan ni Hae-jin si Sang-yun, iniwan na siya nito. Naguluhan si Hae-jin at hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Mabilis na dumating ang oras para sa date nila. Nang makita niya ang labi ni Hae-jin, biglang naalala ni Sang-yun ang eksena noong araw na iyon. Ngunit mula nang magpasya siyang makasama si Jae-ho, mas gusto niyang linawin ang lahat at sinabi niyang gusto nila ni Jae-ho na magkaroon ng relasyon. Kinumpirma rin niya na aksidente lang ang halik noong araw na iyon. Lubhang nabigo si Hae-jin, ngunit pilit pa rin siyang nagtanong, kung magkasama kayo ni Jae-ho, maaapektuhan ba ang kontrata natin? Huwag kang mag-alala, inaayos ko na ang lahat. Magtatapos na rin naman ang kontrata natin. Ngunit ayaw ni Hae-jin na mangyari iyon. Gusto niyang i-extend ang kontrata, ngunit direkta siyang tinanggihan ni Sang-yun. Buhay ko ito, ayaw kong magkaroon ng anumang relasyon sa ina corporation. At wala sa anumang korporasyon. Kung sa huli ay makakasama mo talaga si Hae-jin, magiging walang saysay ang 13 taon na pag-alis mo sa bahay. Matapos sabihin iyon, ang kanilang date ngayong araw ay itinuturing na ang huling pagkikita nila batay sa kontrata. Pagkatapos, bumaba siya upang hanapin si Jae-ho. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na pumunta siya sa bahay nito ng hindi Lunes, Miyerkules o Biyernes. Pagkatapos, naghanda silang dalawa para mag-golf. Tinuruan ni Sang-yun si Jae-ho ng kanyang mga kasanayan sa golf. Samantala, nakikipag-usap si Miho sa Kangjin Corporation at pinag-uusapan ang tungkol sa relasyon ni Hae-jin at Sang-yun na posibleng maging dahilan upang magkasama ang dalawang korporasyon sa pamamagitan ng kasal. Hating gabi na, hindi pa rin makatulog si Hae-jin. Ang may-ari ng management company ay lumapit sa kanya. Ang babaeng kadate mo, talaga bang siya ang anak ng ina corporation? Nagulat si Hae-jin, paano niya nalaman ang tunay na pagkatao ni Sang-yun? Bukod pa rito, sinabi ng kausap niya na ang mga tao mula sa ina corporation ay lumapit sa kanyang nanay upang makipag-usap tungkol sa pagsasama ng kanilang mga pamilya. Pagkatapos ng ilang sandali, natauhan si Hae-jin. Paniguradong ginagamit si Sang-yun ng kanyang pamilya. Habang nag-aalangan pa siya kung sasabihin ba ito kay Sang-yun, lumapit na ang kanyang nanay kay Jae-yun, ang dating asawa ni Jae-ho. Nalaman ni Jae-yun mula sa nanay ni Hae-jin na si Sang-yun ay isang heredera. Binigyan siya ng nanay ni Hae-jin ng isang tseke. Gusto niyang iulat niya ang sitwasyon ni Hae-jin. Pagkatapos, pumunta si Jae-yun sa mall at nagkataon namang nakita niya si Sang-yun. Mukhang masaya si Sang-yun habang kausap sa telepono. Napakasaya niya hanggang sa narinig niya ang pangalan ng kausap nito na walang iba kundi ang kanyang asawa. Natigilan siya. Pagkatapos, tinawagan ni Jae-yun si Hae-jin upang ipaalam sa kanya, alam mo bang niloloko ka ng iyong fiance? Ah, may kontrata kami. Kahit pa gumamit si Jae-yun ng mga salitang nakakainsulto kay Sang-yun, binantaan at pinigilan siya ni Hae-jin na magsalita ng ganoon. Mukhang alam ni Hae-jin kung saan pupunta si Jae-yun pagkatapos ng tawag na ito, kaya dali-dali siyang umuwi. Ngunit nagkataon namang nakita niya si Sang-yun na paakyat ng kanyang bahay. Inanyayahan niya itong samahan siya sandali. Bigla niyang nakita ang dalawa sa salamin. Natatakot siyang masaktan si Sang-yun sa makikita, kaya agad niyang binuhat si Sang-yun at inilipat sa ibang lugar. Lumabas na pumunta si Jae-yun sa bahay ni Jae-ho habang nagluluto ito at naghihintay kay Sang-yun. Walang sabi-sabing pumasok si Jae-yun sa loob. Pagkatapos niyang tingnan ang buong bahay at makitang walang gamit pambabae, gumaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos, naisip niya na hindi pa rin siya makalimutan ni Jae-ho at nagrenta lang ito ng asawa para pagselosin siya at pilit na tinatago ang kanyang pangulila sa kanya. Paumanhin, pakiusap, umalis ka na. Malapit na akong dumating. Ayokong magkamali siya. Pagkatapos ay direkta niyang pinauwi ang bisita. Samantala, dito, dahil sa biglaang pagkilos na ito, pinagalitan ni Hae-jin si Sang-yun. Sa katunayan, dahil sa kanya, nahulog at natapon ang hipon na binili niya para sa hapunan. Ngunit tahimik lang si Hae-jin. Mabuti na lang at napigilan niya na mapunta si Sang-yun sa isang awkward na sitwasyon. Pagkatapos, umakyat siya sa bahay ni Jae-ho at nagkataon namang nakita niya ito sa elevator. Hindi ka ba bumili ng hipon? Ay, nakalimutan ko. Ngunit nang makita ni Sang-yun ang isang lipstick na nahulog sa upuan ni Jae-ho, nagtanong siya, may iba pa bang pumunta dito bukod sa akin, Jae-ho? Wala namang pumunta. Ang sagot ni Jae-ho ay medyo nakakabigo. Bigla niyang naramdaman na napaka-estranyo ng bahay na ito. Ngunit si Jae-ho rin ay hindi naiiba. Matapos malaman mula sa mga salita ni Jae-yun na si Sang-yun ay isang heredera, ngayon niya lang napagtanto.
Mukhang wala siyang alam tungkol sa kanya. Kahit na isa pala siyang heredera, hindi niya ito alam. Natapos ang hapunan sa isang awkward na atmosphere. Kinabukasan, dahil sa paglilinaw ni Kwang Nam, sa wakas ay naintindihan ni Sang Yun ang kanyang damdamin. Nagpasya siyang makasama si Jae-ho at maglagay ng hangganan kay Hae-jin. Kaya tinawagan niya si Jae-ho, papunta na ako para makita si Hae-jin. Webes ngayon, diba? Bagaman medyo nabigo, sinabihan pa rin niya siyang mag-ingat sa daan. Tatapusin ko na ang kontrata ko sa kanya dahil gusto kong panatag ka. Sang Yun, kung ganoon, mag-dinner tayo ng masarap mamaya. Sa sandaling ito, tinakpan ni Sang Yun ang kanyang mukha. Biglang dumating siya sa set ni Hae-jin. Nang makita ito ni Hae-jin, hinila niya ito papasok sa kanyang pribadong kotse sa gitna ng sigawan ng mga tagahanga. Nang makita ang seryoso at nahihirapang mukha ni Sang Yun, naintindihan ni Hae-jin ang sitwasyon. Kusang loob siyang nag-alok na tapusin ang kontrata at sinabi sa kanya na huwag mag-alala dahil siya mismo ang aayos sa usapin ng pagsasama ng kanilang mga pamilya. Biglang kinatok ng kanyang assistant ang pinto ng kotse at sinabihan siyang tingnan ang kanyang telepono. Pagkabasa ng balita sa telepono, kinabahan si Hae-jin. Miss Sang Yun, tingnan mo ito. Magpakatatag ka. Agad na kumalat sa mga pahayagan at balita ang headline na ang ganda ng fiance ni Hae-jin ay inilantad. Nahangaan ng mga netizen ang kagandahan ng nobya ni Hae-jin. Ngunit ang mga pinakanagulat ay ang mga katrabaho ni Jae-ho dahil natuklasan nilang asawa niya ito. Ngunit nang makita ni Jae-ho ang balita, nanatili siyang kalmado at tinawagan si Sang Yun para tanungin kung ayos lang ba siya. Noong una, si Jae-ho ay isang lalaking sobrang mapagmahal sa asawa. Sinusundo niya ito pagkatapos ng trabaho. Ngunit sa harap niya, umayag si Sang Yun na makipag-dinner sa boss niya. Pagkatapos ay narinig ni Jae-ho ang dalawa sa mga katrabaho nito na nag-uusap tungkol sa malabong relasyon ni Sang Yun sa kanyang nakatataas. Kahit na nakita ni Jae-ho ang ebidensya na ipinadala ng kanyang kaibigan, palagi pa rin siyang nagtitiwala sa asawa niya. Ngunit ng araw na iyon, anibersaryo nila at inihanda na niya ang lahat sa bahay at tinawagan si Sang Yun. Ngunit nagsinungaling siya na mayroon siyang meeting, ngunit ang totoo ay umiinom siya ng alak kasama ang kanyang nakatataas. Pinuntahan siya ni Jae-ho para bigyan ng merienda, ngunit sinigawan siya ni Sang Yun. Pagkatapos ng maraming beses na pagkadismaya, nagdesisyon si Jae-ho na makipaghiwalay. Sa kanilang kasal, siya lang ang nagbigay ng effort kaya nasaktan siya ng malalim. Mula noon, isinara niya ang sarili hanggang sa makilala niya si Sang Yun. Sa puntong ito, bumalik ang kanyang dating asawa at sinabing, ayos ka lang ba? Nagtataka talaga ako dahil hindi ako ayos. May mga bagay na hindi natin pinapahalagahan hanggat hindi natin nawawala ang mga ito. Magsimula na lang ulit tayo. Ngunit tinanggihan siya ni Jae-ho dahil sa kasalukuyan, nagdesisyon na silang manatili ni Sang Yun sa isa't isa, maging kontrata o hindi man ang kanilang kasal. Si Sang Yun naman ay iniuwi na ni Hae-jin. Nandoon pa rin siya sa estado ng pagkagulat. Nang ihatid ni Hae-jin si Sang Yun sa baba, nagkataon na nakita sila ni Miho. Nang makita si Hae-jin, masigasig siyang inanyayahan na kumain sa bahay, sa kabila ng pagtataboy ni Sang Yun. Habang kumakain, tinanong niya si Hae-jin kung may nararamdaman ba siya para kay Sang Yun na hindi naman niya tinanggihan. Bakit hindi mo ligawan si Sang Yun? Tanong niya. Malamang na hindi niya alam na may karelasyon na si Sang Yun. Akala niya ay si Kwang Nam ang karelasyon nito, kaya nang gabing iyon ay pinuntahan niya ito at sinabihan na iwanan na si Sang Yun at huwag na silang magsama. Samantala, si Hae-jin naman ay abala sa kanyang ET work, sinusubukang ayusin ang issue sa pagkalantad ng mukha ni Sang Yun. Habang kausap ang legal advisor, sinabi ni Hae-jin na gusto niyang makasama si Sang Yun dahil para itong liwanag sa buhay niya. Sinabihan siya ni Jae-yun na makipag-date kay Sang Yun at siya na ang bahala kay Jae-ho. Ngunit ayaw ni Hae-jin na ganito ang mangyari dahil naiintindihan niya ang nararamdaman ni Sang Yun at alam niyang gusto nito si Jae-ho. Kaya hiniling niya kay Jae-yun na huwag guluhin si Sang Yun dahil lang sa kanyang dating asawa. Naalala ni Jae-yun na ganoon din ang sinabi ni Jae-ho sa kanya noon, kaya nagalit siya at sinabi, ano ba ang meron kay Sang Yun at dalawang lalaki ang nag-aagawan para protektahan siya. Pagkatapos ay tinawagan niya ang nanay ni Hae-jin at binigyan ito ng maraming mahalagang impormasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang nanay ni Hae-jin sa opisina nito at gumawa ng eksena at sinabing magpapakamatay na siya. Huwag naman ganyan ate. Hae-jin, ipakilala mo ang babae sa pamilya kahit nakalagkarin mo pa siya. Isipin mo na lang ang nanay mo. Nakita ni Sang Yun na nahihirapan si Hae-jin kaya nagpasya siyang tulungan ito sa huling pagkakataon. Pinuntahan niya ang mga magulang ni Hae-jin ngunit ipinaliwanag niya rin ang totoo sa kanila. Tita, ilang beses na po akong nag-divorce. Okay lang po ba iyon? Hindi makapaniwala ang nanay ni Hae-jin. Sa huli, siya ay isang anak ng isang malaking korporasyon, ngunit nag-divorce na siya. Gusto niyang malaman kung ilang beses na siyang nag-divorce. Higit sa 2 numero. Nang gabing iyon, nalungkot si Hae-jin dahil sa nangyari, kaya bumili siya ng alak para malunod ang kalungkutan. Ngunit natuklasan niya ang isang stalker na hindi kalayuan. Nang hindi nag-iisip, hinabol siya ni Hae-jin. Pumasok ang lalaki sa isang eskinita. Akala niya ay naligaw na si Hae-jin, kaya tiningnan niya ang kanyang kamera. Ngunit sa sandaling iyon, ano ang tinitingnan mo? Ngunit nang nahuli ni Hae-jin
Haejin ang lalaki, dumating ang mga dumadaan at nagsimulang kumuha ng litrato. Pagkatapos ay tinanggal niya ang helmet ng lalaki. Sa kabilang dako, tinawagan pa rin ni Jaeho si Sang-eun kahit gabi na. Para mas maintindihan niya ang nobya niya, nagsulat siya ng 476 na tanong sa kanyang notebook. Gusto niyang makilala si Sang-eun, ngunit pagkatapos ng ilang tanong, sinabi ni Sang-eun na hindi masaya iyon. Hayaan na lang daw na dumaloy ang mga bagay sa natural na paraan at unti-unti niya na lang daw alamin ang lahat. Pagkatapos, hindi na napigilan ng dalawa ang kanilang sarili at hinalikan ang isa't isa. Ngunit naistorbo sila ni Kwang Nam. Alam mo ba kung anong oras na? Bakit hindi ka pa umuwi? Pagkatapos marinig iyon, lumingon si Sang-eun at nakitang mahimbing na natutulog si Jaeho. Wala na siyang magagawa. Biglang tumunog ang kanyang telepono at pinapapunta siya ng kalapit na istasyon ng pulisya. Natuklasan niya na dinala ni Haejin ang paparazzi sa istasyon ng pulisya. Hindi inaasahan na hindi si Haejin ang tinatarget ng stalker, kundi kinukunan pala nito ng litrato si Sang-eun. Pagdating ni Sang-eun sa istasyon, mabilis niyang nakilala ang lalaki bilang ang kanyang unang kliyente. Ano ang masama sa pagkuha ng litrato sa asawa ko? Nahiwalay na tayo 8 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos noon, wala na kaming naging komunikasyon. Sa mga sinabi ni Sang-eun, binago ng pulisya ang kaso sa stalking. Kinabukasan, pumunta sa kanya ang kapatid na babae ng lalaki. Pagkatapos ay lumuhod ito sa harap niya sa publiko, humihiling kay Sang-eun na bawiin ang kanyang reklamo laban sa kanyang kapatid. Sa harap nito, pumayag si Sang-eun sa hiling ng babae. Pagkatapos, pumunta sa kwarto ng kanyang kapatid ang babae at pinunit ang lahat ng mga litrato na kinunan nito. Galit na galit siya kay Sang-eun. Naramdaman niya na kung hindi sila naghiwalay 8 taon na ang nakalipas, hindi sana ganoon ang kalagayan ng kanyang kapatid. Sinira ni Sang-eun ang lahat sa buhay ng kanyang kapatid. Anong karapatan niya para maging masaya ngayon? Kahit na ikakasal pa siya sa isang sikat na artista. Hindi niya kinaya ang galit niya at naghanda siyang ibunyag sa publiko ang lahat ng tungkol sa mga kasal na kontrata ni Sang-eun. Ngunit sa sandaling iyon, pinuntahan siya ni Jaehyun. Umaasa siya na hindi na nito sisisihin si Sang-eun. Dapat nga ako ang mas galit kay Sang-eun kaysa sa iyo. Ang lalaking gusto kong protektahan ay nakikipag-date din sa kanya. Gusto ko ring ibunyag sa publiko ang lahat ng tungkol sa kanya. Ngunit saan hahantong ang lahat? Ngunit nang akalain ni Jaehyun na nagbago na ang isip nito, hindi inaasahang ibinunyag nito ang impormasyon sa media tungkol sa lahat ng kontrata sa kasal ni Sang-eun. Mabilis na nagalit ang mga netizen. Nagsimula silang batikusin si Sang-eun gamit ang mga malaswang salita. Ang dahilan kung bakit kumalat ang balita ay dahil sa mga tsismoso na 2 pulis na nag-uusap tungkol sa nakaraang diborsyo ni Sang-eun na siyang dahilan kung bakit nilapitan ng reporter ang kapatid na babae. Sa panahong ito, hindi pa rin alam ni Sang-eun kung ano ang nangyayari. Nang buksan niya ang kanyang telepono, natuklasan niya na puno ng balita tungkol sa kanya at sa kanyang nakaraan ang internet. Tinitigan niya si Jaeho na nakatayo hindi kalayuan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ito ba ang tinatawag na pagiging masyadong mabait kaya inaabuso siya ng mga tao? Nang ang kanyang dating asawa ay nahatulan ng krimen na stalking, kinabukasan, lumapit ang kanyang kapatid na babae kay Sang-eun at lumuhod sa harap niya upang humingi ng tawad. Lumambot ang puso ni Sang-eun at pinatawad niya ito, ngunit hindi niya inaasahan na bumalik ito para saktan si Sang-eun. Habang ini-interview ng media si Haejin, tinanong siya ng reporter, maraming beses na po bang nag-divorce ang fiancé mo? Nag-aalala si Haejin na baka hindi matanggap ni Sang-eun ang balita, kaya mabilis siyang umalis sa interview at tinawagan si Sang-eun. Nasaan ka na ngayon? Nag-aalala ako sa iyo. Patawad, kasalanan ko ang lahat. Ngunit mapagbigay na sinabi ni Sang-eun, mas mainam na mag-isip muna tayo ng solusyon para hindi masira ang kanyang reputasyon at karera. Sa gitna ng kagipitan, biglang naisip ni Jaehyun ang isang solusyon. Maging biktima ka at si Sang-eun naman ang maging taong nanloko sa iyo. Ngunit mariing tumanggi si Haejin dahil ayaw niyang masaktan si Sang-eun. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Sang-eun. Nagbigay siya ng katulad na mungkahi kay Jaehyun. Sa harap ng lahat, nagpanggap siyang ayos lang siya hanggang sa umalis siya at doon na siya nang hina. Hindi niya maisip kung anong mga batikos pa ang matatanggap niya. Sa sandaling iyon, hinabol siya ni Haejin. Pinagalitan niya si Sang-eun dahil hindi raw nito iniisip ang sarili. Ginagawa ko ito dahil mahalaga sa akin ang nararamdaman mo, sabi ni Sang-eun. Hindi mo ako gustong saktan, tama? Ngunit nang makita kitang naghihirap, mas lalo akong nasasaktan. Nang malaman ni Miho ang tungkol dito, galit na galit siya at sinabihan si Sang-eun na nawawala ang kanyang dignidad at sinisira niya ang obra maestra na ginawa niya. Tinawagan ni Jaehyun si Jaeho para ipaalam sa kanya ang nangyayari, ngunit hindi siya sinasagot ni Jaeho. Wala siyang magawa kundi magpadala ng text tungkol sa issue ni Sang-eun at Haejin na gustong magsagawa ng press conference. Hindi inaasahan na pagkalipas ng 1 segundo, tinawagan siya ni Jaeho. Mabilis na pinatay ni Jaehyun ang telepono. Hindi niya inaasahan na mabilis magbago ang isip ni Jaeho. Pagkatapos ay tinawagan ni Jaeho si Jaehyun para magkita sa isang coffee shop. Binigyan niya ito ng isang tumpok ng mga dokumento at sinabihan itong basahin iyon sa harap ng media. Dahil ang lahat ng isinulat niya ay pabor
pabor kay Sang-yoon. Biglang nakatanggap si Jae-yoon ng balita na nagsasagawa ng press conference si Haejin. Tumakbo siya pabalik at, sa kabutihang palad, dumating siya sa tamang oras. Pagkatapos ay iminungkahi niya na siya na lang ang mag-anunsyo sa lahat. Maniniwala ka ba sa akin sa pagkakataong ito? Siguradong aayusin ko ang lahat. Nangako siyang hindi niya sasaktan si Sang-yoon. Nagbigay daan naman si Haejin. Mabilis na nagsimula ang press conference. Kamakailan lang, ang mga chismis tungkol sa fiancé ni Haejin. Ang impormasyong iyon ay tumpak at lahat ay totoo. Agad na nag-alala si Haejin nang marinig niya iyon. Naloko na naman siya ng babaeng ito. Nang aalis na siya para pigilan ito, biglang nagbago ang tono ni Jae-yoon. Sinabi ni Jae-yoon na kahit na ilang beses nang nagpakasal si Sang-yoon at kahit na hindi nagtagal ang mga kasal na iyon, palagi siyang tapat sa tuwing nasa relasyon. Bawat isa sa kanyang dating mga asawa ay nagsasabing walang silang pinagsisisihan sa pagmamahal sa kanya. Taos puso rin nilang nais na maging masaya sina Sang-yoon at Haejin. Pagkatapos, sinabi ni Jae-yoon na mahal ni na Haejin at Sang-yoon ang isa't isa, kahit na alam ni Haejin ang nakaraan ni Sang-yoon. Ang totoo, ang mga salitang iyon ay galing kay Jae-ho. Kung sino man ang sadyang nag-aakusa, naninira ng puri at gumagawa ng mga peking balita sa internet, hihingi kami ng tulong sa batas. Ang talumpating ito ni Jae-yoon ay pansamantalang nagpatahimik sa publiko. Malapit nang maging matagumpay ang planong ito. Ang kwento ng kanilang pag-ibig ay nagpahanga sa lahat, ngunit nagdulot ito ng sakit sa dalawang taong nanonood sa TV. Pagdating ng gabi, pumunta si Sang-yoon sa bahay ni Haejin. Nandoon pa rin ang mga reporter sa labas, ngunit nagulat sila nang dumaan si Sang-yoon sa harap ng mga reporter nang walang pag-aalinlangan. Pumunta siya sa bahay ni Haejin at nakipaghiwalay dito. Gusto ni Sang-yoon na matapos na ang lahat. Ayaw niyang magdulot ng higit pang problema kay Haejin at iminungkahi niya na dapat nitong ibunyag sa publiko ang tungkol sa kanila. Kinagabihan, pumunta siya sa isang coffee shop. Nang maisip niya ang mga nangyari, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Sa sandaling ito, tinawagan siya ni Jae-ho. Ayos ka lang ba, Sang-yoon? Naman, malakas ako. Sa pinakamahirap na panahon, ang pinakaikinababala ni Sang-yoon ay hindi ang kanyang sarili, kundi si Jae-ho. Nag-aalala siya na baka pag-usapan ng mga tao ang isang hukom na tulad niya dahil sa kanya. Kaya nagpasya siyang lumayo kay Jae-ho. Dapat kang lumayo sa akin. Dapat ba akong lumayo o dapat kitang yakapin ng mahigpit? Sa ganitong paraan, sa tuwing kailangan siya ni Sang-yoon, si Jae-ho ay laging magiging matatag na suporta para sa kanya. Sa kabilang banda, nakita ni Miho ang sertipiko ng kasal ni Sang-yoon at Jae-ho. Kaya hinanap niya si Kwang Nam. Gusto niyang magtanong ng ilang bagay tungkol kay Jae-ho. Nang makauwi si Sang-yoon, agad na humingi ng tawad si Kwang Nam. Nang malaman ni Sang-yoon na inungkat ni Miho ang nakaraan ni Jae-ho, galit na galit siya. Nagmamadali siyang pumasok sa silid ni Miho para tanungin ito. Ano na naman ang binabalak mo? Ginagawa ko ang lahat para sa iyo, mahal na Sang-yoon. Mahal na mahal ka talaga ni Haejin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pagkatapos ng pagtatalo, umalis si Sang-yoon. Kinabukasan, pumunta si Miho sa ina group. Sinabi niya sa chairman na ibalik si Sang-yoon sa kumpanya. Matapos siyang tanggihan, kinuha niya ang isang EX. Pagkatapos makita ang AFSD, biglang nagbago ang mukha ng chairman dahil naglalaman iyon ng maraming sikreto at kahinaan niya. Ngunit sa daan pabalik, nakasalubong ni Miho si Jae-ho. Hindi inaasahan, may bigla ang aksidenteng nangyari. May taong gustong patayin si Miho, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Jae-ho sa oras at nailigtas ang buhay niya. Kahit na mabilis na tumakbo ang sasakyan na nakabangga sa kanya. Ngunit mabilis na naalala ni Jae-ho ang plate number. Nang matanggap ang balita, agad na nagpunta si Sang-yoon sa ospital. Sa kabutihang palad, wala sa kanila ang nasa panganib. Ngunit dahil sa malakas na pagkabangga sa lupa, nabalian si Jae-ho ng kamay at kailangan siyang maospital. Medyo nagalit din si Sang-yoon dahil dito. Hindi mo inaalagaan ang sarili mo. Nang makita niya ang damit ng pasyente na suot ni Jae-ho, naramdaman niyang hindi ito maganda, kaya pumunta siya sa mall para mag-shopping. Nang makapili siya ng gusto niya, nagmasid si Sang-yoon. Naramdaman niyang medyo boring ang silid kaya inayos niya ito. Ang silid ng ospital ay parang bagong bahay ng isang bagong kasal. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang dumating ang mga katrabaho ni Jae-ho para bisitahin siya. Nang makita ang silid ng ospital, pumuri ang kanyang boss. Nang ang boss na lang niya ang natira sa silid, sinabi niya kay Jae-ho, kahit ano pa man ang mga chismis sa labas, nakikita ng mga katrabaho sa opisina na mahal mo talaga si Sang-yoon. Sinabihan siya ng boss niya na magpahinga muna at kalimutan muna ang trabaho. Hindi mo kailangang magmadaling bumalik sa trabaho. Pagkatapos ng pagbisita, masayang tinulungan ni Sang-yoon si Jae-ho na bumalik sa kanyang silid ng ospital. Ang eksenang ito ay nasaksihan ng kanyang dating asawa na si Jae-yoon na dumating para bisitahin si Jae-ho. Nakita niyang sobrang saya ng dalawa sa isa't isa, kaya mabilis siyang tumalikod pagkatapos ng sandaling pagkabigo. Na pinakalma ang sarili at umalis. Sa kabilang banda, matapos mag-isip-isip, nagdesisyon si Haejin na tawagan si Sang-yoon. Sang-yoon, ang balita tungkol sa ating paghihiwalay ay ilalabas bukas. Sinabi ni Haejin na kasalanan niya ito. Dapat ay nagretiro na si Sang-yoon at nagsimula ng bagong buhay. Ngunit dahil sa kanya, nagbago ang isip nito. Patawad, sabi ni Haejin na nalulungkot. Sinabi
Sinabihan siya ni Sang Yun na huwag isakripisyo ang sarili para sa taong mahal niya. Pagkatapos ay binati niya si Hae-jin ang tagumpay sa kanyang trabaho na siyang nagmarka ng opisyal na pagtatapos ng kanilang kontrata. Sa hating gabi, habang malungkot na nag-iisa si Hae-jin, pinuntahan siya ni Jae-yoon. Dahil pareho silang may problema, nagdesisyon silang uminom ng husto. Sa tulong ng alak, nag-usap ng mahaba ang dalawa. Sa sandaling ito, naramdaman ko talaga na bagay silang dalawa. Hae-jin, sasabak ka ba sa isang romantic movie sa susunod? Aabangan ko iyan dahil isa akong tapat na tagahanga mo. Tagahanga kita? Mukhang gumaganda na ang lahat, ngunit hindi alam ni Hae-jin na gusto na pala ng kanyang mayaman na ama na iwanan niya ang pagiging aktor at bumalik sa bahay para pamunuan ang kumpanya ng pamilya. Kasabay nito, ang kanyang kapatid na lalaki na babalik para agawin ang mana ay pumunta sa ina group kung saan pinalaki si Sang Yun. Nagbigay ito ng isang kasuklam-suklam at malisyosong mungkahi. Gusto niyang pakasalan si Sang Yun. Nagtinginan ang dalawa at ngumiti ng mapanukso. Nang gabing iyon, kinausap ni Jae-ho ang doktor. Gusto niyang lumabas sa ospital dahil nag-aalala siya sa paghihirap ng kanyang asawa habang nasa ospital siya. Nangako siyang aalagaan ang sarili niya sa bahay at susundin ang payo ng doktor. Kinabukasan, nalaman ni Sang Yun na lumabas na si Jae-ho sa ospital. Ang bilis naman, isang araw pa lang. Gusto niyang tanungin ang doktor, ngunit pinigilan siya ni Jae-ho. Ngunit nang malaman niya na nandun pa rin ang mga reporter sa labas ng bahay nila, iminungkahi ni Sang Yun na sa bahay muna niya manatili si Jae-ho. Nagulat si Miho nang makita ito. Nang gabing iyon, sa takot na baka may gawing masama ang dalawa, umupo siya sa gitna ng sala para bantayan ang mga ito. Nang makita ni Sang Yun na tulog na si Miho, mabilis siyang pumasok sa kwarto ni Jae-ho. Mukhang natatakot ka matulog mag-isa. Kinaumagahan, personal na nagluto si Sang Yun ng mainit na beef stew para kay Jae-ho. Dahil sa kanyang karanasan sa pagkabali ng braso, nag-alala si Sang Yun na baka hindi makakain ng mag-isa si Jae-ho, kaya naghanda siya ng straw para sa kanya. Hindi inaasahan, kaya palang gumamit ni Jae-ho ng chopsticks sa parehong kamay. Hindi masyadong natuwa si Sang Yun nang makita niya iyon. Habang naglalambingan pa ang dalawa, biglang huminto si Sang Yun. Nakita niya pala si Miho na nakatingin sa kanila. Sa kabilang dako, nang malaman ni Hae-jin na gustong pakasalan ng kanyang kapatid si Sang Yun, galit siyang hinawakan sa kolar ang kanyang kapatid. Kung manggugulo ka pa kay Sang Yun, kahit na kapatid pa kita, hindi kita patatawarin. Sige, tingnan natin. Mabilis na pinuntahan ng kapatid ni Hae-jin si Sang Yun. Ginamit niya ang kahinaan ni Sang Yun para pilitin itong magpakasal sa kanya. Kahit na formalidad lang, ayos lang sa kanya. Tungkol sa presyo, siniguro niya na magiging ligtas si Sang Yun at si Miho. Alam din ni Sang Yun na ang sasakyan na nakabangga at tumakas noon ay hindi simpleng aksidente lang. Sinabihan siya ng lalaki na mag-isip muna ng mabuti. Sa sandaling ito, si Jae-ho at si Miho na lang ang naiwan sa bahay. Sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap. Inilahad ni Jae-ho ang isang nakakagulat na sikreto sa harap niya. Ikaw ang biological na nanay ni Sang Yun. Nang marinig niya ito, agad na nagbago ang mukha niya. Sinabi ko na sa iyo na ako ang kanyang tagapag-alaga, hindi ba? Kung hindi niya malalaman, tiyak na mabibigla siya kapag nalaman niya ang totoo. Ngunit patuloy pa rin siyang nagtangi. Ngunit para sa isang hukom na tulad ni Jae-ho, matagal na niyang alam ang totoo. Nang gabing iyon, pumunta si Kwang Nam sa bahay ni Jae-ho. Nag-usap ang tatlo. Sinabi ni Kwang Nam na tinanggal siya ni Hae-jin sa trabaho at nagpaalam siya sa kanya na parang huli na iyon. Dahil dito, nag-alala si Sang Yun. Sa katunayan, kinabukasan, nagsagawa ng press conference si Hae-jin. Ipinahayag niya sa lahat na magreretiro na siya at pagkatapos ay inihayag ang kanyang tunay na pagkatao sa publiko. Nang mabasa ng kanyang kapatid ang balita, galit na galit ito at binasag ang kanyang telepono. Sa huli, ang lahat ng ginawa ni Hae-jin ay para pa rin kay Sang Yun. Tinalikuran niya ang buhay na gusto niya at bumalik sa kanilang pamilya. Iminungkahi ng kanyang kapatid na pakasalan si Sang Yun, ang anak ng ina group, para sa isang kasal na mailayuning pampolitika. Siyempre, ang ama niya, na mas pabor kay Hae-jin, ay nagalit pagkatapos marinig iyon. Sinabihan niya ang kanyang kapatid na asikasuhin na lang ang kanyang sariling problema at huwag guluhin ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay tinawagan niya si Hae-jin, nakakabalik lang sa kumpanya para mag-usap sila. Hindi niya gusto na sa pagbabalik ni Hae-jin, mataas na agad ang posisyon nito, kaya nagdesisyon siyang hayaan si Hae-jin na magsimula sa pinakamababang posisyon. Hindi inaasahan tumanggi si Hae-jin. Agad siyang nagsalita ng may kumpiyansa sa kanyang ama. Mas magaling ang kakayahan ko kaysa sa kapatid ko, kaya tiyak na mas mataas ang posisyon na makukuha ko. Siyempre, kung hindi maganda ang ipinakita ko, maaari mo akong paalisin sa kumpanya kahit kailan. Labis na nasiyahan ang kanyang ama sa kumpiyansa ni Hae-jin. Agad niyang inayos ang posisyon ni Hae-jin bilang managing direktor. Nag-alala si Sang Yun para sa kanya, kaya tinawagan niya ito, ngunit hindi siya makontak. Abogado si Hae-jin buong umaga. Sa wakas ay nagkaroon siya ng kaunting oras para makahinga. Nang makita niya ang maraming missed calls mula kay Sang Yun, ayaw na niya itong istorbohin pa. Nagdesisyon siyang itago na lang ang magagandang alaala nilang dalawa. Biglang dumating si Sang Yun at tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Malinaw naman na ayaw niyang bumalik sa pamilya. Sabi ni Hae-jin na nagbago na siya. Pakiramdam ni Sang Yun na may itinatago si Hae-jin, kaya gusto niya itong sabihin sa kanya. Baka matulungan kita. Ngunit tinanong siya ni Hae-jin, bakit gusto mo akong tulungan? Ang tanong na iyon ni Hae-jin ay nagpabago sa isip ni Sang Yun. Tama,
bakit ko siya gustong tulungan, kaya nagtapos na ang kanilang pag-uusap. Nang makauwi siya, umupo siyang mag-isa sa sofa at nag-isip-isip. Mula nang magsimula siya sa trabaho, 13 taon na siyang nag-aasawa ng may kontrata. Nakapaglingkod na siya sa maraming kliyente. Lahat ay masaya sa kanya, ngunit ngayon ay nakikita niyang naghihirap si Hyjin dahil sa kanya. Agad siyang nakaramdam ng pagkasira ng loob matapos niyang ayusin ang lahat dito. Hindi niya inaasahang makikita si Jae-ho sa elevator. Nakita ni Jae-ho na medyo hindi maganda ang sitwasyon ni Hyjin, kaya tinanong niya siya. Sinabi ni Hyjin na okay lang siya. Bago siya umalis, sinabi niya kay Jae-ho na alagaan si Sang-eun dahil panatag ang loob niya sa piling niya para sa isang executive tulad ni Hyjin. Ang araw na ito ay napakaabalang araw. Matapos ang trabaho, tinawagan niya ang kanyang mga tauhan. Sinabi niya sa kanila na subaybayan ang bawat galaw ng kanyang kapatid. Bago siya matapos magsalita, pumasok ang kanyang ina sa kwarto na tumatawa nang makita niya ang hitsura ng kanyang ina. Alam ni Hyjin na hindi ito isang magandang bagay. Sa kasamaang palad, hindi siya nagkamali dahil para hindi maapi ng kanyang ama ang kanyang ina, pumayag si Hyjin na makipag-date sa isang dalaga mula sa pamilyang mayaman. Kasabay nito, nakita ni Achongi, Jae-yoon na medyo walang laman ang kanyang opisina, kaya binigyan niya siya ng isang halaman. Lubos na nasiyahan ang ina ni Hyjin sa ginawa niya. Gusto niya rin na maging manugang si Jae-yoon, pero kulang lang siya ng isang malakas na background para maging perpektong manugang para sa kanya. Pagkatapos, sa kahilingan ng kanyang ina, pumunta siya sa isang date kasama ang dalaga ng Jayamha Group. Ang nakakagulat kay Hyjin ay fan niya ang mas nakatatandang babaeng ito. Subukan mong isipin. Ang blind date na ipinakilala sa iyo ng iyong pamilya. Hindi siya ang celebrity na matagal mo nang hinahabol. Ngunit para kay Hyjin, hindi niya ito matanggap. Ang blind date na ito ay para lang mapasaya ang kanyang ina. Samantala, sa kabilang banda, nalaman ni Jae-ho sa pamamagitan ng serya ng ebidensya na si Miho ang tunay na ina ni Sang-eun na hindi alam ni Sang-eun sa loob ng mahigit 20 taon. Sa katunayan, 33 taon na ang nakalilipas, iniwan siya ng chairman ng Ina Group at pinakasalan ang isang dalaga mula sa isang mayamang pamilya. Matapos iwanan, nakilala ni Miho ang ama ni Sang-eun at ipinanganak siya. Nang maglaon, upang mabigyan si Sang-eun ng isang buhay na sa tingin niya ay mabuti, nakipagtulungan siya muli sa Ina Group at inampon si Sang-eun. Hindi nais ni Jae-ho na sabihin ito kay Sang-eun, kaya pinuntahan niya si Miho, ngunit tinanggihan niya ang katotohanan. Naniniwala si Miho na wala siyang karapatang maging ina ni Sang-eun at hindi niya kayang maging ina niya. Ito marahil ang parusa ng langit para sa kanya. Ang tanging bagay na magagawa niya ay hanapin ang chairman ng Ina Group upang mabawi ang nararapat para sa kanyang anak na babae. Pagsapit ng gabi, pumunta si Kwang Nam sa silid ni Sang-eun at tinanong ang tungkol sa sitwasyon ng kanilang dalawa. Pagkatapos ay ibinahagi niya sa kanya ang isang sikreto kung paano ipasok si Jae-ho. Ngunit nang makita niya ang tusong ngiti ni Sang-eun, pinagsisihan ni Kwang Nam na hindi niya kayang hubugin ang bakal upang maging asero. Pagkatapos niyang itaboy ang lahat ng walang katotohanang ideya sa isip ni Sang-eun, umalis siya sa silid na umiiling. Si Sang-eun na lang ang naiwan sa silid na nakangiti ng mag-isa. Kasabay nito, humihingi ng tulong si Jae-ho sa mga netizens paano pasayahin ang kanyang girlfriend. Sa katunayan, ilang araw na ang nakalipas, naglabas si Sang-eun ng iba't ibang sertipiko sa harap niya. Ngayon na hindi na siya nagtatrabaho dahil sa kasal, nararamdaman niya na medyo nakakabagot ang kanyang buhay, kaya gusto niyang maghanap ng bagong trabaho. Kaya humingi siya ng tulong kay Jae-ho na magrekomenda ng trabaho na nababagay sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, mayroon ng ibang plano si Jae-ho. Sinabi niya kay Sang-eun na sa susunod na gabi sa kanilang date, tutulungan niya siyang magplano para sa kanyang kinabukasan habang tinatamasa ang romantikong tanawin sa gabi. Ngunit kinabukasan ng gabi, nang dumating siya sa hotel na nakabihis, hindi si Jae-ho ang dumating, kundi si Miho, ang kanyang tunay na ina. Nalaman ni Jae-ho ang katotohanan na si Miho ang tunay na ina ni Sang-eun at ayaw niyang makita na sinasaktan ng mag-ina ang isa't isa. Kaya sinadya niyang ayusin ang pagpupulong na ito upang malutas ng dalawa ang kanilang mga hidwaan. Humihingi ako ng tawad. Ang biglaang paghingi ng tawad ni Miho ay nagpaiwan kay Sang-eun na hindi alam ang gagawin. Naisip niya na baka mali ang ininom ng kanyang ina. Sa katunayan, matagal nang gustong humingi ng tawad ni Miho kay Sang-eun, ngunit dahil sa kanyang dignidad, hindi niya alam kung paano magsimula. Sa kabutihang palad, sa tulong ni Jae-ho, ngayon, naikwento niya sa kanyang anak ang kanyang tunay na saloobin at tinanggap naman ni Sang-eun ang kanyang paghingi ng tawad. Sa tulong ng staff, sa wakas ay nagkaroon sila ng isang bihira at natatanging litrato matapos ang mahigit 15 taon. Samantala, sa kabilang banda, nakipagkita siya sa kanyang ex-wife. Sa pagkakataong ito, kahit na mga formal na pagbati lamang matapos maghiwalay, marami pa ring nainom na alak si Jae-ho kasama ang kanyang ex-wife. Pagkatapos, kinuha niya ang isang bank passbook na ibinigay sa kanya ni Jaeyoon bilang separation fee noong naghiwalay sila 5 taon na ang nakakaraan. Hindi niya ito kailanman binuksan at ngayon ay ibinabalik niya ito sa kanya ng buo. Pagkatapos ay nawala ang lahat kasama na ang mga alaala ng kanilang pag-ibig noong kabataan. Matapos silang uminom
ng alak, nagkita sina Sang-yun at Jae-ho sa isang cave. Pagkakita pa lang sa kanya ay agad siyang sinaway ni Sang-yun dahil niloko siya nito. Inosente at kaibig-ibig na sinabi ni Jae-ho kay Sang-yun na hinding-hindi na siya magsisinungaling pa. Kaya naman, sinabi niya ang totoo na nakikita lang niya kay Jae-yun, ang kanyang ex-wife. Mas mabuti pang hindi na lang niya sinabi dahil sa sandaling sinabi niya ito ay agad na nagalit si Sang-yun. Naisip niya na hinayaan siyang makipagkita kay Miho habang nakikipagkita naman siya sa ibang babae at ang pinakamasama pa ay ang kanyang ex-wife. Walang sinuman ang makakatanggap nito. Kaya naman, nagalit siya sa kanya. Kinagabihan, isinulat ni Jae-ho ang kanyang mga iniisip. Gusto niyang humingi ng payo tungkol sa katotohanan na palagi niyang sinasabi sa kanyang asawa ang totoo. Agad siyang pinagsabihan ng mga tao na tanga siya. Kinagabihan, nag-text siya kay Sang-yun. Niya na sumama siya sa kanya upang maglaro ng golf kasama ang kanyang boss at mga asawa. Ngunit dahil galit pa rin siya, binasa lamang ito ni Sang-yun at hindi sumagot. Sa huli, umalis si Jae-ho nang mag-isa na nalulungkot. Nang makita ng boss na mag-isa lang si Jae-ho, alam niyang sigurado na nagalit niya si Sang-yun. Sa kabilang banda, hindi man lang sinagot ni Sang-yun ang mga mensahe. Ngunit sa ilalim ng pagbabahagi ni Kwang-nam, hindi siya makatiis at pumunta sa golf course upang makita siya. Habang siya ay nag-aalangan, nakita niya si Jae-ho na lumalabas. Matapos magkita, umuwi silang magkasama. Prangka ring sinabi ni Jae-ho sa kanya ang dahilan kung bakit niya nakipagkita sa kanyang ex-wife noong araw na iyon. Sa pagitan ng mga magkasintahan, kailangan talaga ng katapatan upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang maling pag-unawa. Nang makita niyang gabi na, tumayo na siya upang umalis, ngunit bigla siyang pinigilan ni Jae-ho. Naalala niya na gumastos siya ng 100,000 won kanina para bilhin ang sikreto kung paano suyuin ang kanyang asawa mula sa kanyang boss, kaya gusto ni Jae-ho na subukan ito. Huwag ka munang umuwi, ayoko pa kitang iwan. Maaari ka bang manatili sa akin ngayong gabi? Batay sa sitwasyon, nagpa siya si Jae-ho na magluto ng kanin ngayong gabi. Ang lahat ay masaya hanggang sa umuwi si Sang-yun. Saan ka galing at ngayon ka lang umuwi? At dahil dito, napagalitan siya ni Miho dahil sa pag-alis at hindi alam ang daan pa uwi. Pagpasok sa kwarto, ngumiti pa si Kwang-nam at tinanong si Sang-yun, ginawa mo ba ang sinabi ko sa'yo nung nakaraan? Sa pagtingin sa ekspresyon ni Sang-yun, si Kwang natanto ni Kwang-nam ang lahat. Kinabukasan, lumabas sina Sang-yun at Jae-ho. Ang eksena kung saan masaya silang nag-uusap sa kotse ay nagparamdam kay Hae-jin na magandang magkasama silang dalawa at tahimik niya silang binati. Sa katunayan, galing lang siya sa bahay ni Sang-yun. Habang naglalakad sa parke si Hae-jin, hindi sinasadya niyang nakita ang dalawang lalaki na gumagawa ng kahina-hinalang bagay sa lugar ng bahay ni Sang-yun. Kaya, pumasok siya upang tingnan at nakita niyang naghahanap sila ng isang bagay ng baliw. At dahil dito, nagkaroon ng laban. Nang bumalik si Miho, nagulo na ang lahat. Lumalabas na pumunta sila doon upang hanapin ang ex. Nang umuwi si Sang-yun, nakita niya ang isang napakalaking kaguluhan. Matapos malaman kung bakit naging ganito ang bahay, sinimulan niyang sisihin si Miho. Sabi ko na sa iyo, ayoko nang ipagpatuloy ito. Ipinapakiusap ko, huwag ka nang gumawa pa ng anuman. Mahirap ba iyon? Sa una, binago ni Miho ang kanyang dating matigas na paninindigan at sa halip ay malumanay na sinabi kay Sang-yun, huwag kang mag-alala, malapit nang matapos ang lahat. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa kanya, kaya siya mismo ang haharap dito. Kinabukasan, pinuntahan ni Miho ang kapatid ni Hae-jin at pinayuhan siyang manatili sa kanyang lugar at hintayin na lang ang mga pagkakataon at huwag na siyang mangarap pa na planuhin ang pagkuha sa Ina Group. At sinundan niya si Sang-yun na isa lamang i-abandon project ng Ina Group. Ngunit sa pagtatapos, tumawa siya nang marinig niya ito. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang layunin ay hindi lang ang Ina Group. Nang makita niyang walang epekto ang pagpapayo, nagpa siya si Miho na ilantad mismo ang lahat ng ebidensya ng krimen ng Ina Group. Kahit pa malalagay siya sa panganib, kailangan niyang protektahan ang kanyang anak na babae at bigyan ito ng masayang buhay. Kaya naman, pinuntahan niya si Jae-ho at humingi ng tulong. Matapos mag-isip, pinuntahan niya si Jae-yun. Gusto niya na si Jae-yun ang maging tagapagtanggol ni Miho at siya naman ang maghahanda ng mga dokumento. Kahit napekin ang ebidensya at mawala ang kanyang trabaho, susubukan niya pa ring tulungan si Miho na makalusot sa parusa. Para sa kanya, si Sang-yun ang pinakamahalaga. Ngunit nakita ni Jae-yun na hindi maganda ang sitwasyon, natatakot siyang maligaw si Jae-ho, kaya nakipagkita siya kay Sang-yun upang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga plano. Gusto ni Jae-ho na hilahin siya pabalik sa tamang landas. Nangako si Jae-ho na ipagtatanggol niya si Miho hanggang sa huli. Matapos malaman ang lahat, umiyak si Sang-yun. Susubukan na sana niyang itanong sa kanya kung bakit niya ginawa iyon, ngunit hindi siya makapagsalita. Naiintindihan niya ng mabuti na ginawa ito ni Jae-ho para sa kanya. Mahal niya siya, kaya ayaw niya siyang masaktan. Ngunit hindi ito gusto ni Sang-yun. Kinagabihan, nag-uusap sina Sang-yun at Kwang-nam nang biglang dumating ang kapatid ni Hae-jin, sakay ng kotse at hinanap siya. Binantaan niya siya na kung hindi niya susundin ang kanyang mga tagubilin, siya ang mapapahama. Ngunit nang malaman niyang maihawak din si Sang-yun ng isang lihim na sandata na akala ni Miho na siya lang ang nakakaalam, sa katunayan ay alam na ito ni Sang-yun sa simula pa lang.
Pagkatapos, umuwi siya at nagmakaawa kay Miho na huwag magsumbong, na huwag isipin na malulutas ang lahat kung siya lang ang tatanggap ng lahat ng sisi. Biglang tinawag ni Sang-eun si Miho na kinanay. Sa katunayan, alam din niya na siya ang kanyang ina, ngunit dahil sa puot sa kanya, pinilit ni Sang-eun na pigilin ito. At sa sandaling ito, hindi na napigilan ng dalawa ang kanilang sarili, at hindi na rin nila napigilan ang kanilang mga luha. Kinagabihan, pumasok siya sa kanyang silid at kinuha ang kanyang lumang telepono. Ang dahilan kung bakit niya ito iningatan ay dahil naglalaman ito ng mga lihim na maaaring magpabago sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi nagtagal, nakatanggap si Sang-eun ng mensahe mula kay Jae-eun. Sinabi niya kay Sang-eun na hindi pa rin tumitigil si Jae-ho sa kanyang ginagawa. Tila mayroon siyang mapanganib na plano. Tila gusto niyang tumakas si Miho sa ibang bansa. Upang pigilan si Jae-ho na gumawa ng bobong pagkakamali, pumunta si Sang-eun sa bahay niya para kumain sa hating gabi. Ngunit hindi alam ni Jae-ho na ito na ang huling hapunan nilang dalawa dahil nakapagdesisyon na si Sang-eun sa kanyang puso. Pagkatapos, pinuntahan niya si Hae-jin at sinabi sa kanya ang kanyang susunod na plano. Ngunit nag-aalala siya na baka masaktan siya nito dahil anuman ang mangyari, kapatid niya ang lalaking iyon. Kaya sinabi ni Hae-jin kay Sang-eun na huwag siyang alalahanin at alagaan na lang ang sarili niya. Pagdating ng kinabukasan sa pulong ng mga stockholder ng Ina Group, pinuri ng chairman ang mahusay na nagawa ni Hae-jin. Ngunit wala man lang siyang anumang ekspresyon ng kaligayahan sa kanyang mukha, patuloy lang siyang tumitingin sa kanyang relo. Hanggang sa bumukas ang pinto ng conference room at pumasok si Sang-eun ng buong lakas. Matapos ang maikling pagpapakilala sa kanyang sarili, bumaling siya sa kapatid ni Hae-jin at nagtanong, naaalala mo pa ba ang gabing iyon? Nang marinig niya ito, nataranta siya at sinabi kay Sang-eun, walang maniniwala sa sinasabi mo rito. Ngunit ngumiti lang si Sang-eun, kinuha ang kanyang flip phone mula sa kanyang bag at pinatugtog ang audio recording. Ito ang recording mula 0 taon na ang nakakaraan nang una siyang dumating sa bahay niya bilang isang bisita. Dahil sa kaalamang isa lamang siyang tuol para sa pakikipag-ugnayan sa pamilya, nawala ng gana si Sang-eun na kumain at tumayo para pumunta sa banyo. Hindi inaasahan, sinundan siya ng bastos at mayabang na lalaki. Medyo lasing siya at tinanong si Sang-eun kung nilalandi niya ba siya dahil gusto niyang maging manugang ng Giant Gin Group. Pagkatapos, mayabang siyang sinabi na ang mga matatandang lalaki sa hapagkainan sa labas, kasama na ang kanyang ama, ay magtatapos sa pag-aari ng kanilang ari-arian. Pagkatapos nilang makuha ang ari-arian, palalayasin niya sila. Ang karimari-marim na mga salita na iyon ay labis na nagpagalit sa chairman. Si Hae-jin naman ay hindi na nagsalita at sinuntok na lang siya. Kaya, nalutas na ang problema. Sa daan pa uwi, tinawagan ni Sang-eun si Jae-ho at sinabihan siyang hintayin siya upang magkasama silang maghapunan. Ngunit sinabihan din niya siya na kung sakaling malate siya, dapat na siyang kumain. Hindi pa na-realize ni Jae-ho ang problema at masaya siyang sumang-ayon. Hanggang sa naghintay siya ng matagal at hindi pa rin dumating si Sang-eun. Sa sandaling ito, naalala niya ang sinabi niya kanina. Tila na-realize niya ang isang bagay at nagmamadaling pumasok sa closet. Nalaman niyang walang bakas ni Sang-eun doon. Lumuluha siya, iniwan na naman siya ni Sang-eun nang walang paalam. Pagkaalis ni Sang-eun, naging boring ang buhay niya tulad ng dati. Hindi na siya bumati sa kanyang mga kasamahan. Hay nako, bumalik na si Jae-ho. Kahit na gusto ni Jae-ho na hanapin si Sang-eun. Ngunit nang malaman ng kanyang boss ang tungkol sa sitwasyon, pinuntahan niya si Jae-ho at tinawagan ang kanyang asawa dahil alam niyang maunawaan niya ang damdamin ni Sang-eun kaya makapagbibigay siya ng tamang payo. Sinabi niya kay Jae-ho, dahil mahal na mahal at lubos na naunawaan ka ni Sang-eun, kaya siya nakaramdam ng pagkasira ng loob at takot na baka masaktan ka niya, kaya nawalan siya ng kumpiyansa na harapin ka. Sinabi niya kay Jae-ho na maghintay para kay Sang-eun at bigyan siya ng oras. Kapag nag-isip siya ng mabuti, siguradong pupunta siya sa iyo. Paano kung hindi siya nag-isip ng mabuti? At bakit niya piniling magdusa ng mag-isa? Dahil nakaramdam siya ng pagkakasala sa iyo. Ngunit maniwala ka sa akin, babalik si Sang-eun sa lalong madaling panahon. Nagpa siya si Jae-ho na maniwala sa kanya. Sa kabilang banda naman, si Sang-eun, nagdurusa lang siya sa kanyang silid, halos maubos na ang kanyang luha sa kaiyak. Hindi rin kinaya ni Kwang-nam ang sitwasyon. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ginagawa ito, hindi ba't nalutas na ang lahat? Bakit mo pinili ang ganitong paraan? Kahit na sinasaway niya siya, si Kwang-nam pa rin ang nag-aalaga sa kanya. Hindi rin kinaya ni Miho na makita ang kanyang anak na naghihirap ng ganito, kaya pinuntahan niya si Jae-ho, umaasang hindi nasasayangin ang dalawang nagmamahalan ang kanilang oras. Kailangang linawin ninyo ang lahat at magbalikan na kayo. Dahil dito, sinimulan na rin ni Jae-ho na matutong uminom. Kaya, bumili siya ng alak at nakipagkita kay Hae-jin, na sinabihan siyang turuan siya kung paano uminom. Hindi inaasahang nandoon din ang kanyang ex-wife. Huwag mong sabihin para kay Sang-eun ka nag-end sa'yo uminom ng alak. Gusto ko na makasama siya sa pag-inom sa hinaharap. Medyo naiinggit si Jae-yoon sa kanila dahil hindi pa niya naranasan ang magmahal ng ganoon. Ngunit hindi inaasahan, pagkatapos lang ng isang baso, hindi na makatayo si Jae-ho. Maaari itong ituring na isang tagumpay dahil hindi siya umiinom dati. Kinabukasan, habang nililinis ni Sang-eun ang kanyang silid, hindi sinasadya niyang natagpuan ang pasaporte at plane ticket ni Kwang-nam pauwi. Tinanong ni Sang-eun ang kausap, bakit mo ako tinataguan? Alam mo ba na itinuturing kitang tunay na kapatid?
Itinuturing din kitang kapatid, kaya sa ganoong estado ng iyong pag-iisip, hindi ko masabi sa iyo. Bakit hindi ka naging singer? Mahusay ka naman kumanta, pero takot ako. Kapag nalaman nilang bakla ako, mawawala ang lahat. Pagkatapos, binigyan ni Sang Yun ang isang malaking halaga ng pera. Bago ka umalis, ilabas mo ang iyong pamilya at mag-enjoy kayo ng isang masarap na hapunan. Nang gabing iyon, kinausap din ni Miho ang kanyang anak. Kung nakahanap ka na ng taong nagmamahal sa iyo, tandaan mo, huwag mo silang pakawalan. Sa kasamaang palad, nang umuwi si Jae-ho mula sa trabaho, nakita niya si Sang Yun. Tuwang-tuwa siya, ngunit pinilit niyang maging kalmado at nagtanong, bakit mo ginawa iyon? Dahil naramdaman kong sinisira ko ang buhay mo. Kung ganoon, maaari mong sabihin sa akin ang lahat. Mabilis na nagkabati ang dalawa. Nang malaman ng mga kasamahan ang tungkol sa sitwasyon, pinayuhan nila si Jae-ho na mag-propose. Ngunit para sa isang taong tulad niya na mahiyain, napakahirap gawin iyon. Kinagabihan, nakipag-date si Sang Yun sa kanya para maghapunan. Sa oras na ito, naghanda na si Jae-ho para sa kanyang proposal. Naglaan siya ng buong hapon para mag-research. Sandali lang, pupunta lang ako sa banyo. Biglang lumabas ang mga staff at inayos ang lahat. Tila may isa pang taong magpo-propose tulad niya. Kaya, itinago na lang niya ang singsing at naghintay para sa ibang pagkakataon. Biglang tinawag ng staff ang kanyang pangalan, Ginoong Jae-ho, sa daan po rito. Naguguluhan si Jae-ho. Nanginig siya at umakyat sa entablado. Hirap na siyang huminga. Nang makita niyang dahan-dahang lumalapit sa kanya si Sang Yun na maihawak na baukwet ng bulaklak, natigilan siya. Ang lahat ng kaba at mga plano niya kanina ay naglaho na sa kanyang paningin. Ngayon, ang tanging nakikita niya ay ang kanyang magandang asawa. Pumapayag ka bang pakasalan ako? Pumapayag ako. Pareho silang masaya sa pagkanta ni Kwang Nam. Pagkatapos nilang umalis, iminungkahi ni Jae-ho na maglakad-lakad sila. Ngunit hindi inaasahang nag-propose si Jae-ho kay Sang Yun. Pagkababa pa lang niya ng kotse, niyakap na ni Jae-ho si Sang Yun mula sa likod at humingi ng tawad sa kanya dahil dapat siya ang unang nag-propose. Naghanda siya ng isang trunk na puno ng mga bulaklak. Masayang-masaya si Sang Yun nang makita ito. Pagkatapos ay sinabi ni Jae-ho na ang bulaklak na may pinakamaraming pasa ay siyang pinakamabangong bulaklak tulad ni Sang Yun. Pagkatapos, sa romantikong kapaligiran na iyon, lumuhod si Jae-ho at binuksan ang ring box. Pumapayag ka bang pakasalan ako? Matapos tumango si Sang Yun, tumayo si Jae-ho at isinuot sa kanya ang singsing. Sa parehong oras, dinala ni Hae-jin si Jae-yun sa set ng pelikula para magbigay ng kape. Sinabi rin niya na sa susunod ay dadalhin niya ito upang bisitahin ang set na mas kawili-wili pa. Tuwang-tuwa si Jae-yun, iniisip na gusto niyang bumalik sa entertainment industry. Ngunit nabigo si Hae-jin at sinabing wala ng pagkakataon. Alam din ni Sang Yun ang intensyon ni Hae-jin dahil marami na siyang isinakripisyo para sa kanya, kaya pinuntahan niya ang nanay ni Hae-jin. Dahil naranasan na niya na planuhin ng iba ang kanyang buhay noon, lubos niyang naiintindihan ang sitwasyon niya. Kaya, taos puso siyang kinausap ang nanay ni Hae-jin. Sa kabutihang palad, na-realize din niya ito. Matapos mag-usap, pumunta ang mga magulang ni Hae-jin sa bahay niya. Pagkapasok pa lang ng kanyang ama, mahigpit na niyang sinabihan si Hae-jin na pumunta sa kumpanya sa East upang matuto at makakuha ng karanasan sa pamamahala. Kahit na nabigo, sumang-ayon pa rin si Hae-jin. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ng kanyang anak, natauhan ang kanyang ina. Tinanong niya kung iyon ba talaga ang gusto niya. Matalinong sinabi ni Hae-jin na ayaw niyang pumunta, ngunit kailangan niyang gawin ito. Sabi ng kanyang ina, kung ayaw niyang pumunta, wag na siyang pumunta. Nang marinig ito, galit na galit ang kanyang ama. Hindi makapaniwala si Hae-jin na ang kanyang mga magulang, na hindi kailanman nag-away, ay nag-aaway dahil dito. Sa katunayan, binanggit pa ng kanyang ina ang tungkol sa diborsyo, pagkatapos ay umiyak. Sa huli, sumuko ang ama ni Hae-jin at pumayag na bumalik siya sa landas ng sining. Sa kabilang banda, nagsimula na rin sina Jae-ho at Sang Yun na planuhin ang kanilang kasal. Magkasama silang bumili ng furniture, tumingin ng mga wedding dress, restaurant at mga imbitasyon at nagpareserba pa sila sa restaurant. Pagkatapos ng isang abalang araw, tinanong ni Sang Yun kung pagod ba siya. Medyo, pero kung gusto mo, gagawin ko. Tila may na-realize si Sang Yun. Sa tingin ko, gusto mo ng kasal. Hindi ba't gusto mo ng bonggang kasal? Sa sandaling ito, na-realize ng dalawa na masyado silang nag-iisip para sa isa't isa. Sa katunayan, walang sinuman sa kanila ang gusto ng kasal. Tunay na isang walang kabuluhang abalang araw. Pagkatapos, napagkasunduan ng dalawa na magdaos na lang ng isang maliit na party at imbitahan ang kanilang malalapit na kaibigan. Dumating na ang araw na iyon at magkasama silang kumuha ng commemorative photo. Pagkatapos, nagsimula ang party at nagpatuloy hanggang sa sumunod na umaga. Nang makita niya ang magulong bahay, humiga si Sang Yun sa sofa habang si Jae-ho ay bumangon para magluto ng almusal para sa kanya. Kahit na instant noodles lang ang kinain nila, makikita ang kaligayahan sa kanilang mga mukha. Dito nagtatapos ang aming pelikula. Salamat sa panonood.